Mula pa noong sinaunang panahon, may isang makapangyarihang nilalang na tinatawag na Primordial Intelligence, isang entidad na siyang lumikha ng buong universe. Kalaunan, nahati ito sa dalawang bahagi, ang sumisimbolo sa thought at ang sa action. Naglaban sila ng matindi para sa kontrol ng paglikha, hanggang sa tuluyang nauwi ito sa kaguluhan. Mula sa kaguluhang iyon, maraming lahi ang lumitaw, bawat isa'y naghangad na makuha ang mga piraso ng intelligence upang makamtan ang tunay na karunungan. Ngunit sa lahat ng ito, isang nilalang na nagngangalang Terror Blade ang tumingin sa gitna ng kaguluhan at natuklasan ang katotohanan. Nagkaroon siya ng ideya na pag-isahin ang thought at action upang likhain muli ang mundo sa anyong impyerno ayon sa kanyang imahinasyon. Sa kasalukuyan, isang grupo ng mga tao ang hirap na hirap sa pakikipaglaban sa isang dragon, isang nilalang na nagpapahirap sa buong squad, hanggang sa dumating ang pangunahing bida na si Davian. Isinuot niya ang kanyang helmet, kinuha ang kanyang espada, at mag-isang humarap sa dragon. Sa pamamagitan ng talino at lakas, tuluyang napaamo ni Davian ang dragon, ginamitan niya ito ng mga lubid at itinali ang katawan hanggang sa mapilitang bumaba sa ilalim ng lupa. Ngunit sinundan pa rin ito ni Davian sa mismong lagusan nito at muling hinarap. Mabilis at mapanlikhang umatake si Davian, isang malakas na strike ang kanyang pinakawalan, kasunod ng sunod-sunod na saksak hanggang sa tuluyang bumagsak ang dragon. Bumaba rin ang iba upang siyasatin ang paligid, at doon nila nadiskubre ang mga patay na dragon hatchlings. Tila bigla silang nabaliw at pinagtataga ang isa't isa hanggang sa magkapapatayan. Habang iniinspeksyon ang paligid, natuklasan ni Bram ang isang butas na tila hinukay ng isang mapanganib na nilalang. Maswerte na lang sila dahil hindi nila ito nakasalubong, natutulog pa ito sa kasalukuyan. Samantala, ibinalik ni Davian ang ulo ng dragon bilang patunay ng kanilang tagumpay at pinayuhan ng commander ng squad na huwag maging masyadong uhaw sa dugo, kundi magpasalamat na lang na buhay pa sila. Mariin din niyang binigyang diin na huwag ng gambalain ang boss na natutulog sa loob ng kuweba. Ngunit tila hindi ito pakikinggan ng commander na tinawag pa siyang duwag. Bumisita naman si Davian sa bayan kasama ang kanyang partner na si Bram, at masayang sinalubong ng mga mamamayan dahil sa pagkakapatay sa dragon. Gayunpaman, hindi lahat ay masaya, marami ang nasawi sa labanan. Pinuntahan ni Davian ang pamilya ng isang sundalong nasawi upang bigyan sila ng kaliwan. Iniabot niya ang isang dragon fang sa anak nito bilang alaala sa katapangan ng ama, at hinikayat ang bata na ipagpatuloy ang pangarap nitong maging isang dragon slaying hero. Sumunod, nagkaroon ng malaking salo-salo ang buong army, uminom sila ng sagad habang paulit-ulit ikinukwento ni Bram ang kabayanihan ni Davian. Habang kinukuha ni Davian ang susunod na round ng inumin, may isang babae sa unahan niya ang bumili ng 2 beer ngunit nagreklamo sa lasa. Ipinagpatuloy ni Davian ang pagiging maginoo at siya na ang nagbayad nito. Dahil sa kanyang kabayanihan sa pagpatay ng dragon, ibinigay ng may-ari ng tavern ng inumin ni Davian ng libre. Ngunit muli siyang pinunan ng commander, tinuligsa siya sa hindi pagpatay sa boss sa kuweba. Ngunit matapang na sinagot ito ni Davian, kahit 20 mandirigma ay hindi kayang talunin ang boss sa loob, kaya huwag nang maging handgal at huwag itong gambolain, kapag ito'y nagising at umatake, malalagay sa panganib ang buong bayan. Samantala, ang babaeng nakita ni Davian kanina ay bumalik na sa kanilang mesa kasama ang kanyang kasamahan. Nakipagkita sila sa isang lalaking nakabalabal upang bumili ng impormasyon. Alam ng lalaki na isa siyang prinsesa, kaya't mas mataas ang halaga ng hinihingi niyang kapalit o wala silang transaksyong mangyayari. Ngunit naibigay na ng babae ang kanyang korona kapalit ng impormasyon. Habang kausap nila ang lalaki, may isang taong lumapit upang manggulo, at dito nabunyag na ang lalaking nakabalabal ay isang elf, isang nilalang na mababa ang tingin ng karamihan sa mga tao sa tavern. Dumating si Davian upang ayusin ang kaguluhan, dinala niya sa labas ang lalaking nagpasimuno nito at pinayagang makaalis ang elf. Sa mga oras ding iyon, abala sa pag-inom ang commander nang biglang may isang evil force na nagpasiklab ng kanyang galit, at tuluyang sinaniban siya ng misteryosong entidad. Dahil dito, nagpa siya ang commander na pumunta sa kuweba upang guluhin ang boss na natutulog doon. Kinaumagahan, nagising si Davian sa tabi ng isang babae, ngunit biglang dumating si Bram upang ibalita na nawalan na ng katinoan ang commander at gustong patayin ang boss. Agad na nagpa siya si Davian na hanapin ito, at inutusan si Bram na pumunta sa fortress upang humingi ng backup kung sakaling may masamang mangyari. Habang papalayo si Davian, ginamit naman ni Bram ang sarili niyang dugo upang i-activate ang isang magic circle at mag-teleport. Pagdating ni Davian sa kuweba,
nakita niyang pinaslang na ng commander ang boss, isang Earth Dragon King na tila tumanda na at nanghihina, hindi na kasing lakas ng inaasahan. Ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi na ito ang totoong commander, kundi isang makapangyarihang entidad na kumokontrol sa katawan nito. Binanggit ng entidad ang masakit na nakaraan ni Davian upang gisingin ang matinding galit niya sa mga dragon. Ipinahiwatig nito na maaari niyang ibigay ang kapangyarihang kailangan ni Davian upang lipulin ang lahat ng dragon. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang Fire Dragon King, na nadismaya dahil matanda't mahina na pala ang Earth Dragon King at madaling natalo. Agad itong bumuga ng apoy at tinupok ang commander. Pinili nitong bigyan ng pagkakataong mabuhay si Davian, dahil hindi ito gana kumain sa araw na iyon. Gayunpaman, lumipat ang entity sa bangkay ng Earth Dragon, at naglaban agad ang dalawang dragon. Nagbugan sila ng apoy at nagsalpukan ng mga pangil. Sugatang umatake ang Earth Dragon at nasaktan ang Fire Dragon, pero agad bumangon ng huli at sinunggaban ang leeg ng kalaban. Samantala, sinamantala ni Davian ang pagkakataon, sumugod siya at tinaga ang weak point ng Earth Dragon upang tuluyang patayin ito at tulungan ang Fire Dragon. Nagpakita ng respeto ang Fire Dragon kay Davian, ngunit labis na rin itong sugatan at malapit ng mamatay. Alam nitong magiging mapanganib ang kapalaran ni Davian, kaya ginamit nito ang kuko upang hiwain ang leeg ni Davian, isang marka ng kapangyarihang kaugnay ng mga susunod na trahedya. Samantala, natagpuan na nina Princess Mirana at ng kanyang kasamahan si Davian na nakahandusay sa kagubatan. Iniwanan niya ito ng balabal, alam niyang hindi magiging magaan ang pakiramdam ni Davian pagkamulat niya. Mas maaga pa, matapos masugatan ng dragon, gumapang si Davian palayo, ngunit sa gitna ng daan ay nasalubong siya ng mga bandits na ninakawan siya ng lahat ng gamit. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Davian at muling nakaharap si Mirana, ngunit hindi pa man siya lubusang nakakabangon ay nawalan na ulit siya ng malay. Kinagabihan, muling nagising si Davian at tinanong siya ni Princess Mirana kung kaninong dugo ang nasa kanyang leeg. Akala niya ay sarili niya iyon, ngunit hindi na malinaw sa kanya ang mga nangyari sa loob ng kuweba, ang naaalala lang niya ay may dalawang dragon, at parehong patay na ang mga ito. Nagtanong siya ng pangalan ng prinsesa at dito niya nalaman na si Mirana pala ay mula sa Night Silver Woods, ngunit hindi na raw siya ang prinsesa roon. Sa mga sumunod na araw, sumama si Davian sa grupo ni Mirana at nagtungo sila sa isang bagong bayan. Binanggit ni Davian na may kakilala siyang innkeeper doon kaya't pwede silang makituloy pansamantala. Pagdating nila sa inn, humingi siya ng paumanhin kay Mirana dahil medyo sira-sira na ang lugar, pero maswerte pa rin at naalala pa rin siya ng innkeeper na agad naghanap ng 2 kwarto at damit para sa kanya. Kinagabihan habang umiinom, nagpunta si Mirana sa innkeeper upang itanong ang lokasyon ng black market. Gusto sanang samahan ni Davian si Mirana bilang kanyang tagapagtanggol, pero nalasing na siya at biglang nasuka, kasama ang isang singsing na lumabas mula sa kanyang tiyan. May isang tao sa tavern ang nakarecognize sa singsing na iyon bilang pag-aari ng kanyang kasamahan, na ilang araw na ring pinaghihinala ang pinatay. Ayon sa balita, nawawala ang katawan ng sundalo, at ang natagpuan lang sa lugar ay ang Dragon Slayer armor ni Davian. Dahil dito, inakusahan siyang isang cannibal at sinimulang guluhin ang lugar, kaya't napilitan si Davian na itaboy siya. Pagkatapos nito, nawalan ulit ng malay si Davian, at pagmulat niya, nakaalis na si Mirana at ang kanyang kasamang babae patungong black market. Kinailangang paalisin si Davian ng innkeeper upang hindi ito magdala ng gulo sa lugar, bagay na iginalang naman niya. Humingi siya ng espada bilang pamamaalam ngunit wala itong maibigay. Samantala, nakarating na sina Mirana at ang kanyang kasambahay sa black market upang hanapin ang taong pinasahan ng impormasyon ng elf. Dinala agad sila sa mismong may-ari ng lugar, at laking gulat ni Mirana na nandoon pala ang elf na nakaengkwentro niya dati. Nilinlang pala siya nito at may kasunduan ito sa kanyang tiyuhin upang ibalik siya. Pinagsisihan ni Mirana na hindi niya ito pinapatay noon nang may pagkakataon pa. Ikinulong silang dalawa ng may-ari ng black market. Habang nangyayari ito, nagtungo si Davian sa isang forge upang bumili ng espada gamit lang ang singsing na taglay niya. Pero kilala siya ng panday at alam nito kung ano ang maaaring idulot ng pagtanggap ng singsing na iyon. Gayunpaman, handa itong magbenta kung may pera si Davian, at mabait pa rin itong itinuro sa kanya kung saan siya makakakuha agad ng coins. Balik sa black market, muntik nang paghiwalayin si Mirana at ang kanyang kasambahay, pero hindi nila alam na ang tagapaglingkod ni Mirana ang kanyang pinakamalakas na sandata. Mag-isa nitong tinalo ang mga bantay, habang si Mirana naman ang humarap sa elf.
Pinilit niya itong magsabi ng totoo at sa takot sa maid ni Mirana, napilitang maglahad ang elf ng impormasyon. Binalaan siya nito na delikado ang lugar na pupuntahan niya, pero wala na siyang pakialam. Si Davian naman ay nagtangkang kumita ng pera sa pagsusugal, pero hindi siya pinalad at umuwi ring walang dala. Si Mirana at ang kanyang maid naman ay nagtungo sa isang shop na kilala niya, isang tindahan na dalubhasa sa paghahanap ng treasures, at may misyon siyang hanapin ang isang lotus flower. Alam ng tindero kung sino talaga si Mirana at ang hinahanap niyang lotus treasure. Ibinahagi niyang may kilala siyang maaaring tumulong, isang sage na naninirahan sa isang tore sa Southern Valley. Binigyan niya si Mirana ng isang stone na magsisilbing gabay upang makipagkita sa taong ito, at ang tanging hiling niya ay bayaran siya ni Mirana kapag nabawi na nito ang kanyang pagiging prinsesa. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Mirana si Davian upang imbitahan siyang sumama, ngunit ayaw ni Davian umalis, nais niyang harapin ang lalaking nanakit sa kanya kagabi, na nagsabing babalik siya kasama ang kanyang grupo upang maghayganti pagsapit ng tanghali. Si Davian ay uri ng tao na hindi tumatakbo mula sa laban, kaya tinanggihan niyang tumakas. Para sa kanya, ang pagtakbo ay kahihiyan sa kanyang dangal. Tinawag siyang handgal ni Mirana at iniwan siya, ngunit bago siya umalis, iniabot ng kanyang maid kay Davian ang isang maliit na kutsilyo bilang tulong. Pagdating sa kagubatan, tinawag ni Mirana ang kanyang mount, ngunit napansin ng maid na dumating na ang mga bandido upang hanapin si Davian. Nakumbinsi niya si Mirana na tulungan siya, samantala, hinarap na ni Davian ang leader ng mga bandido at nagsimula ang labanan. Bahagyang mas magaling pa rin ang galaw ni Davian, ngunit tinawag ng kalaban ang kanyang mga tauhan upang pagtulungan si Davian. Nasugatan siya sa likod at nataga, dahilan upang siya'y bumagsak. Ngunit mula sa itaas, pinakawalan ni Mirana ang kanyang mga arrow na tumama sa mga ulo ng bawat kalaban. Bigla namang nagbago si Davian, naging isang halimaw. Nilapan niya ang bawat taong makita hanggang sa ang tanging natira ay isang lalaking may hawak ng kanyang kumikislap na espada. Sa pagtingin niya sa espada, naalala niya kung sino siya at muling naging tao. Agad siyang nilapitan ni Mirana at ng maid, at tinanong kung ayos lang siya. Hindi niya maintindihan kung anong nangyari sa kanya, pero sinabi ni Mirana na sumama na lang siya o kung hindi, ay haharapin niya ang mga gwardyang parating. Sumama siya, at ibinahagi ni Mirana ang kanyang layunin, hanapin ang isang sage na maaaring makatulong. Umasa si Davian na ang sage na ito ay may kaalaman tungkol sa mga dragon at makatutulong sa kanya na maintindihan ang kanyang kondisyon. Samantala, nalaman nating ang lotus flower na hinahanap ni Mirana ay kasalukuyang hawak ng isang grupo ng mga elf. Isang babaeng elf ang lihim na pumasok sa Silver Moon Forest, ang dating teritoryo ni Mirana, upang nakawin ang bulaklak. Nadiskubre siya ni Mirana at agad siyang inatake gamit ang Rain of Arrows dahil kaya ng elf girl gumawa ng mga doppelganger. Nang mabisto ang tunay na katawan, nagawa lamang ni Mirana na magasgasan ang kamay ng elf. Ninakaw ng elf ang bulaklak dahil naniniwala siyang ito ang susi para makabalik sila sa kanilang tahanan. Sa loob ng isang linggo ng paglalakbay nila ni Mirana, patuloy na nababangungot si Davian at pakiramdam niya ay magiging halimaw siya anumang oras. Ikinwento niya kay Mirana na nananaginip siya ng mga dragon na kinakausap siya, tila naroroon ang mga dragon sa kanyang katawan. Tanging ang sage na iyon na hinahanap nila ang pag-asa niyang makahanap ng lunas. Samantala, ipinapakita na ang mga elf ay balak gamitin ang lotus upang buhayin ang kanilang god. Sinasamba nila ang Moon God na ibinagsak sa kadiliman ng Dark Moon Goddess. Marami pa ring sumasamba sa Dark Moon Goddess kahit ito'y tila wala ng pinagkaiba sa isang demonyo. Ang tanging paraan upang maibalik ang Moon Goddess ay sa pamamagitan ng isang mage na gagamit ng lotus upang magsagawa ng ritual. Pinaghandaan ng babaeng elf na nagnakaw ng lotus ang kanyang paglalakbay upang hanapin ang mage, at kahit ayaw niya, sumama na rin ang buong grupo sa kanya. Bumalik tayo kina Davian, kasalukuyan silang naglalakad paakyat ng Snowy Mountain. Kinailangan nilang magtali sa isa't isa upang kung tangayan man sila ng hangin, mahihila pa rin sila paakyat. Ngunit bigla namang lamambat ang lupa at nahulog si Mirana. Dahil sa bilis ng pagkakahulog niya, hindi na siya naiahon ni Davian at ng kanyang mount. Sa halip na hilahin silang lahat pababa, pinutol niya ang tali at kusang nahulog. Nakatapos siya, ngunit nahiwalay na siya sa grupo. Samantala, narating na ng grupo ng elf ang Locus yung kailangan nilang puntahan, isang lugar na protektado ng barrier. Sa loob nito ay may napakalawak na flower field at isang tower. Nang pumasok sila sa tore, unti-unti silang nahiwalay sa isa't isa.
Ang babaeng elf ay hindi napansing nag-iisa na pala siya, at dito niya nakita ang mage. Tinanong siya nito kung paano siya nakapasok sa isang lugar na wala nang ibang nakapasok sa loob ng daang taon. Ang sagot lang ng elf ay nahanap lang niya ito, walang espesyal na paraan, basta't nakarating lang siya. Ipinakilala ng elf girl ang sarili niya bilang Ren at inialay ang mga lotus flowers sa mage upang hilingin na buhayin nito ang moon goddess. Ngunit sa halip, kinuha lamang ng matanda ang mga bulaklak at tinawag siyang magnanakaw. Ipinaalam nitong hindi niya kayang buhayin ang Diyosa, dahil ang kamatayan ay isang bagay na hindi pwedeng panghimasukan. Matapos nito, tinleport niya si Ren at ang kanyang grupo palayo. Halos mawalan na si Ren ng pag-asa, pakiramdam niya'y nauwi sa wala ang lahat ng kanyang pagsisikap. Samantala, si Mirana ay naligaw sa gitna ng isang matinding snowstorm at aksidenteng nakapasok sa isang kuweba. Sa gulat niya, may isang cannibal sa loob, at napilitan siyang patayin ito para sa sariling kaligtasan. Humingi siya ng tawad sa mga Diyos, pero naakit ang kanyang pansin sa isang bagay sa loob ng kuweba. Ang bagay na ito ay tila umaakit din ng iba pang mga halimaw na cannibalistic. Habang papalapit siya, bigla siyang nagising sa isang tinig, at pagkagising niya, agad siyang pinagtuunan ng pansin ng mga halimaw. Tumakbo siya palabas, ngunit mas marami pang halimaw ang nasa labas. Pumikit siya at nagsimulang magpakawalan ng mga arrow, pero dahil sa dami ng kalaban, napunta siya sa alanganin. Sa kabutihang palad, dumating si Davian upang iligtas siya. Samantala, si Ren at ang kanyang grupo ay nasalubong ng isang babaeng assassin na pilit inaangkin ang lotus flowers, ngunit wala na ito kay Ren. Hindi naniwala ang assassin kaya't pinatay niya ang mga kaibigan ni Ren sa harap niya mismo, dahilan upang tumakbo si Ren sa takot. Gamit ang kanyang teknik, natunton ng assassin ang kinaroroonan ni Ren, ngunit sa oras ng panganib ay dumating ang mage upang iligtas siya. Nagbago ang isip ng matanda at sinabing susubukan niyang tulungan si Ren upang buhayin ang moon goddess. Ikinwento naman ni Mirana kay Davian ang mga nakita niya sa kuweba, mga halimaw na tila mas walang kaluluwa pa kaysa kay Davian sa kanyang beast form. Humiling siya na makapagpahinga, at inatasan si Davian na bantayan ang paligid laban sa mga halimaw. Kinabukasan, narating ng grupo ni Davian ang isang lungsod, at napansin niyang may sugat sa kamay si Mirana kaya agad niya itong dinala upang malapatan ng benda. Binigyan niya si Mirana ng wine upang mainaitan ang katawan, at sinabi na kung may bumabagabag sa kanyang isipan, bukas siyang makinig. Ngunit biglang may narinig silang ingay sa labas ng lungsod kaya agad nila itong sinundan. Dito nila nakita si Kaden, isang kapwa Dragon Knight ni Davian, nakara-rating lamang mula sa pangangaso ng dragon, halos walang kahit anong sugat. Binuhat ni Kaden ang patay na dragon papasok upang pagkatayin ito, ngunit nakaramdam ng pag-aalinlangan si Davian sa tagpong iyon kaya't lumayo na lang siya. Sinabi niya kay Mirana na gusto niyang saktan si Kaden habang pinapanood niya itong katayin ng dragon, at maging sa hapunan, ni hindi niya tinikman ang karne, na para bang itinuturing na niyang kapwa ang mga dragon. Ibinigay naman ni Kaden kay Mirana ang isang bag ng dragon scales upang makatulong sa pagbaba sa bundok. Ibinahagi rin ni Kaden ang dahilan ng kanyang pagparito, 20 taon na ang nakalilipas, siya at 30 kasama ang nagtungo roon upang mangaso ng dragon. Ngunit isang gabi habang sila'y nagiinuman, bigla silang inatake ng dragon, nasunog ang buong bayan na 6 araw ang liwanag. Hinarap nila ang dragon ngunit sobrang lakas nito, ang kanilang commander, na nagturo sa kanya, ay agad na tinupok ng apoy, at sa kanilang 30, siya lamang ang nakaligtas. Nangako siyang maghihiganti at mula noon ay hinanap ang dragon. Ngunit nang mahanap na niya ang pugad nito, ang sumalubong lamang sa kanya ay mga bangkay ng dragon at isang bangkay ng tao na may suot na necklace ni Davian. Akala ni Kaden na aksidenteng nakapasok si Davian sa pugad ng Fire Dragon at, matapos masaksihan ang kapangyarihan nito, tumakas siya sa takot. Oo, ang dragon na matagal nang hinahanap ni Kaden ay ang mismong dragon na nakaharap ni Davian, at kailangan niya ngayon ang impormasyong taglay nito. Ngunit halos wala nang maalala si Davian sa nangyaring iyon. Umalis siya mula sa hapagkainan, at tinanong siya ni Mirana kung anong nangyari, dahil sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam matapos makilala ang iniidolo niya, lalo pa itong tila nabigatan. Akala ni Davian ay ayos lang siya, kaya't si Mirana na mismo ang nagbahagi ng sarili niyang nararamdaman, na buong buhay niya, puro pagtakas lang ang ginagawa niya. Pero noong nakita niya ang mga tagpo sa loob ng kuweba, doon niya napagtanto kung ano talaga ang kailangan niya. Hinalikan niya sa noo si Davian bilang basbas, at saka bumalik sa kanyang silid.
Samantala, ginamit ng sorcerer ang Lotus Flower upang hatiin ang kanyang kaluluwa at lumipad patungo sa Darkmoon Goddess. Sa mga oras na iyon, pinapatay ng Goddess ang isa sa kanyang mga tagasunod upang sipsipin ang natitirang life force at dagdagan ang kanyang kapangyarihan. Dumating ang sorcerer, at halatang matagal na silang magkakilala. Ngunit itinakwil na niya ang kanyang pangalan kaya't wala ng kapangyarihan sa kanya ang Goddess. Sinubukan siyang akitin ng Diyosa gamit ang kanyang lakas. Samantala, nanaginip si Davian tungkol sa nangyari sa kuweba ngunit bigla siyang nagising, at doon siya tinadyakan ni Kaden hanggang mawala ng malay. Naramdaman ito ni Mirana at agad siyang naghanap hanggang sa makita niya si Kaden na bitbit si Davian patungo sa isang lihim na lugar. Dinala siya ni Kaden sa ilalim ng gusali at ikinulong, dahil alam niyang ang dragon ay nasa loob mismo ni Davian. Sinaksak niya ang balikat ni Davian upang pilitin itong lumabas, at napilitang magpakita ang dragon. Nakipagtalo ito kay Kaden, na sa wakas ay naharap na niya muli ang nilalang na matagal na niyang hinahanap. Ngunit kinutya siya ng dragon, tinawag siyang, maliit na daga, na tumakas noon, at sinabing walang saysay ang 20 taon ng paghahanda niya. Pinalaya ni Kaden ang dragon upang makipaglaban, at tunay ngang handa siya, nakasuot siya ng Chaos Armor na nagpapabilis sa kanyang galaw ng labis. Ngunit dumating ang grupo ni Mirana at sinubukan siyang pigilan, ngunit isa-isa silang itinapon ni Kaden. Nagtagumpay si Mirana na pansamantalang i-disable ang armor ni Kaden, at nagpatuloy ang laban. Lalong lumaki ang dragon at mas naging mabangis, napilitang umatras si Mirana at ang kanyang grupo habang patuloy na tinutulak ng dragon si Kaden sa alang-A ng posisyon. Pinilit ni Kaden na akitin ang dragon sa isang mahirap na lugar para kontrahin ito. Naghabulan sila palabas ng yungib, at si Mirana ay nag-aalala na isa sa kanila ay mamamatay. Ngunit bigla na lamang sumugod ang dragon at dinala ang buong grupo ni Mirana palayo. Sa kabilang banda, nalaman natin na ang sorcerer at ang Darkmoon Goddess ay minsan ang naging magkasintahan at nagkaanak, ngunit nawala ito. Kinamumuhian pa rin ng sorcerer ang Goddess dahil nalimutan nito ang kanilang anak. Kaya't nagpa siya siyang bumuo ng isang hukbo upang labanan siya. Umalis siya upang simulan ang pagbuo ng hukbong iyon, habang ang Goddess, galit na galit, ay bumaba sa mundo upang makipagkita sa babaeng assassin mula kanina. Inutusan niya ang mga assassins na patayin ang lahat ng elf na tumatangging sumamba sa kanya. Mabilis na tinipon ng Darkmoon Goddess Army ang kanilang puwersa at teleported papunta sa iba't ibang mga nayon. Binigyan nila ng pagkakataon ang mga mamamayan na sumuko at yumuko sa Diyosa, ngunit tumutol ang mga ito, kaya't walang ibang opsyon kundi ang makipagdigma. Matapos sunugin ang buong nayon, dinala ng Darkmoon Goddess Army ang mga natitirang mamamayan upang iharap sila sa Diyosa mismo, upang makita kung muli pa silang tatanggapin. Samantala, ang grupo ni Mirana ay dinala ng dragon sa lugar kung saan matatagpuan dapat ang sage, ngunit hindi niya makita ang tore kahit saan. Nagising naman si Davian sa isang kakaibang lugar, pag-akyat niya sa tuktok ng bundok, laking gulat niya na maraming dragon pala roon, mga high-level dragons na tulad ng Fire Dragon. Nagulat din ang mga dragon sa kanyang pagdating, ipinaalam nila kay Davian na ang Fire Dragon ay nakikipaglaban kay Terrorblade, ang makapangyarihang kalabang sumanib muna sa katawan ng commander, pagkatapos ay sa Earth Dragon, at ngayon hinahabol naman ang iba pang dragon. Sa kabilang banda, natuklasan ni Mirana na ang stake na itinaga ni Kaden sa balikat ni Davian ay nakatusok pa rin sa katawan ng dragon, kaya sinubukan niyang alisin ito. Ngunit nagising ang dragon at nawalan ng katinoan, at agad siyang inatake. Si Mirana, ang kanyang maid na si Marcy, at ang mount ay nahulog mula sa bangin habang tumatakas. Si Davian naman ay sinubukang makabalik sa sarili ngunit nabigo. Tinanong siya ng mga dragon kung sino ba talaga siya at anong layunin niya. Hindi niya maalala, kaya't lumapit ang tila leader ng mga dragon upang tulungan siyang maalala ang kanyang nakaraan. Sa panahong iyon, sugatan si Marcy at tinangka ni Mirana na ilayo siya sa panganib, ngunit bumalik pa si Marcy upang kunin ang stone na kailangan ni Mirana upang mahanap ang sage. Tumakbo silang tatlo habang hinahabol ng dragon na patuloy sa pagbubuga ng apoy. Napilitan silang magtago sa isang kuweba. Ngunit kahit roon ay umabot ang apoy, kaya't binasag ni Mirana ang mga bato sa itaas upang mag-collapse at harangan ang apoy. Samantala, muling naalala ni Davian na minsan siyang lumaban kay Terrorblade kasama ang Fire Dragon, ngunit napatay siya nito. Naniniwala ang mga dragon na ang Fire Dragon ay pinatay siya upang hindi ito mapasukan ni Terrorblade, tulad ng nangyari sa Earth Dragon. Gusto ni Davian na bumalik upang mailigtas sina Mirana at Marcy, ngunit alam niyang likas sa mga dragon ang kumain, at baka hindi siya tulungan.
kaya inalok niya ang sarili na tumulong sa kanila sa pakikipaglaban kay Terrorblade. Gayunman, kahit sinabi niya ito, may kailangan pa rin silang itanong sa kanya. Sa kabilang banda, nakahanap ng pansamantalang masisilungan si Mirana at Gina Mo ang sugat ni Marcy. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa dahil hindi pa rin niya mahanap ang lokasyon ng Sage. Ngunit napansin ni Marcy na kailangan lang pala nilang silipin sa loob ng stone, at agad niyang nakita kung nasaan ang Sage. Ngunit dahil sa sitwasyon, kinailangan ni Mirana na iwan sina Marcy at ang Mount upang mauna, habang siya naman ay mananatili upang abalahin ang dragon. Tinanong ng mga dragon si Davian kung bakit niya piniling tumulong sa kanila, gayong isa siyang Dragon Slayer, isang taong pumatay ng napakarami sa kanilang lahi. Ano raw ang nagtulak sa kanila para pagkatiwalaan siya? Sagot ni Davian, akala niya noon ay banta ang mga dragon sa sangkatauhan, ngunit pinanto ng mga dragon na maraming dahilan kung bakit namamatay ang tao, hindi lang dahil sa mga dragon. Inamin ni Davian na galit siya sa mga dragon dahil pinatay nila ang kanyang ama at winasak ang kanyang nayon. Pero sa kabila nito, pinili pa rin niyang lumaban kasama ang Fire Dragon dahil napagtanto niyang mas malaki ang panganib na dala ni Terrorblade kaysa sa anumang dragon. Gayunman, naniniwala pa rin ang mga dragon na dapat siyang mamatay kung nais niyang muling buhayin ang Fire Dragon. Samantala, si Mirana ay na-corner na ng dragon at muntik ng lamunin, kaya't sumigaw si Davian sa mga dragon, kung kinakailangan, patayin na lang siya at iligtas si Mirana. Pero sa mismong sandaling iyon, nagising ang Fire Dragon at pinigilan ng ibang dragon na saktan si Mirana. Nabawi nito ang sarili niyang katawan at agad na inakyat si Mirana para dalhin siya sa lunas. Ipinakita rin ito kay Davian kung nasaan ang tore ng Sage. Hindi nagtagal, napansin ni Ren na may dumating na mga bisita, at alam din ito ng Sorcerer. Nakita ng Sorcerer na parehong malubha ang mga sugat ni Mirana at Marcy kaya tumanggi siyang tumulong. Ngunit ang stone na ibinigay ng shopkeeper kay Mirana ay nagsilbing kasunduan, isang obligasyon para sa Sorcerer na tulungan sila. Gusto ni Ren na agad harapin si Mirana dahil siya ay mula sa Night Silver Woods at dating tagasunod ng Darkmoon Goddess, ngunit pinigilan siya ng Sorcerer. Samantala, ang mga elf villagers na piniling sumamba sa Darkmoon Goddess ay binigyan ng isang uri ng droga na ipinahid sa kanilang mga noo. Pagkaraan ng panunumpa, tuluyan na silang makokontrol ng Diyosa. Bigla namang dumating ang ilang sundalo mula sa Night Silver Woods, sugatan at lubos na traumatized. Nang tanungin sila tungkol sa kanilang nakita sa kagubatan, hindi nila ito maipaliwanag. Sa panahong ito, nagising si Davian, na tinleport ng Sorcerer upang kausapin siya. Tinanong ng Sorcerer kung bakit siya nandoon, at sinabi ni Davian na gusto niyang malaman ang tungkol kay Terrorblade. Ngunit ipinaalam ng Sorcerer na ang mga sugat ng mga babae ay galing sa dragon, hindi sa demonyo, kaya't inamin na rin ni Davian na siya mismo ang dragon na iyon. Samantala, tinawag ng assassin ang village elder upang tanungin kung anong nilalang ang nasa loob ng kagubatan, ngunit ni siya ay walang alam, dahil ipinagbabawal sa kanilang pasukin iyon. Hindi ito pinansin ng assassin at pinangunahan ng buong hukbo papasok, isinama pa ang elder upang magsilbing gabay. Ngunit biglang may lumipad na kahoy na stake at tumama sa isang sundalo, sunod-sunod na stake ang lumipad at walang silbi ang kanilang shields. Tinamaan rin ng elder at namatay, gumamit ng moonlight ang assassin upang makita ang kalaban, ngunit wala rin itong epekto. Biglang sumugod ang hukbo ng mga elf at nakipaglaban. Napa-atras ang Night Silver Woods Army at napilitang umatras. Ngunit bago pa sila makalayo, tinawag muli ng assassin ang mga tauhan, at nakita nila ang isang nakapanghihilakbot na tagpo, mga bangkay na nakasabit, tila hamon sa kanila. Samantala, ipinaliwanag ng Sorcerer kay Davian na mayroong 8 dragon sa kabuuan, at ang mga ito ang nagsisilbing pillars of the world. Ninanais ni Terrorblade na makuha ang kapangyarihan ng lahat ng 8 dragon upang baguhin ang mundo ayon sa kanyang kagustuhan. Ang dragon na nananahan sa loob ni Davian ay pansamantalang nagtatago kay Terrorblade, ngunit alam nilang hindi ito magtatagal. Nilagyan ng Sorcerer ng charm ang singsing ni Davian upang mapigilan muna ang pagkakasanib, pero pansamantala lamang ito. Kapag napigil ito ng matagal at biglang sumabog, maaaring humantong sa isang malaking calamity sa buong mundo, at mamamatay rin si Davian kapag tuluyan itong lumabas. Si Ren ay taimtim na nananalangin sa kanyang Diyosa nang bigla niyang makita si Davian na dumadaan, kaya agad siyang nagtago. Samantala, ang assassin na ngayon ay kilala na nating si Luna, ay lumuhad at nakiusap sa Darkmoon Goddess na pagkalooban siya ng kapangyarihan upang makapaghiganti para sa kanyang mga nasawing tauhan.
Pinayagan siya ng Diyosa na gawin ang anumang gusto niya, basta't mapanatili niya ang pagmamahal sa Diyosa sa kanyang puso. Sa kabilang banda, nagkamalay na si Mirana at muli niyang nakita si Marcy at ang mage na nagdala sa kanya upang makaharap si Davian. Tinanong siya ng mage kung patuloy pa rin ba siyang naninilbihan sa Darkmoon Goddess, at nang umuo siya, isiniwalat nito ang katotohanan tungkol sa Diyosang iyon, isang malupit na nilalang. Noon pa man ay nakarinig na ito ng propesya na ang Elf Army ang magpapabagsak sa kanya, kaya't bumuo siya ng sariling hukbo upang lipulin ang mga elf. Sa kasalukuyan, unti-unti na siyang nawawalan ng kapangyarihan dahil sa pagkawala ng lotus flowers, kaya't nagsimula na siyang umatake ng walang pinipili. Sa kabilang panig, patuloy na binubuwag ng moonlight ni Luna ang porma sayo ng hukbo ng mga elf, wala na silang mapagtaguan, at hindi na rin sila banta kay Luna. Napagtanto ni Mirana na ang mage na ito ay walang iba kundi si Invoker, ang tinatawag na Chaos Mage na minsang pinaniniwala ang nais ang wakas ng mundo, pero sa totoo lang, kapayapaan ang kanyang tunay na hangarin. Ipinangako niyang ibabalik ang lotus flowers kay Mirana sa kondisyon na mapapayapa niya ang Diyosa at mahikayat itong umatras mula sa teritoryo ng mga elf. Hindi pa rin siya lubusang pinagkakatiwalaan ni Mirana, ngunit binigyan siya nito ng oras upang mag-isip, dahil habang wala pa siyang desisyon, pinoprotektahan pa rin siya ng kasunduan sa shopkeeper. Habang magkasamang nakatayo sina Davian at Mirana, nag-usap sila ng masinsinan. Litong-lito na si Mirana kung tama pa ba ang kanyang pananaw, ang Diyos ang pinagsilbihan niya ng 10 taon, o ang mage na ngayon lang niya nakilala. Ngunit kahit paano, may tiwala pa rin si Davian kay Invoker. Dahil nalilito si Mirana sa dapat gawin, sinabi ni Davian na baka dapat subukan niyang maging isang Dragon Knight. Inamin din ni Davian na siya ay natatakot na sa sarili niyang kapangyarihan. At sa sandaling iyon, nagdesisyon silang halikan ang isa't isa. Si Ren naman ay handa nang umatake, ngunit bigla siyang tinleport pabalik sa lugar ng mage. Akala niya ay ibabalik nito ang lotus flowers sa Diyosa, ngunit may sarili itong paniniwala at hiniling na huwag siyang pagdudahan. Samantala, natunton na ni Luna ang lokasyon ng lider ng mga rebelde. Sinabi ng lider na kahit mamatay siya, marami pang rebelde ang susunod sa kanya. Ngunit ipinakita ni Luna ang kanyang kalupitan, pinatay niya ang mga kasamahan ng lider sa kanyang harapan. Hinayaan niya ang lider na mabuhay, bilang babala sa lahat ng magtatangkang mag-alsa. Maraming ang martir, pero sino ang kayang manood habang ang kanilang pamilya at kasama ay pinapatay? Sa huli, natanggap na ni Mirana ang box na naglalaman ng lotus flowers. Ngunit ito ay selyado ng Invoker, at bubukas lamang kung aalis ang hukbo ng Darkmoon Goddess mula sa teritoryo ng mga elf. Tinanggap ni Mirana ang kasunduan, at si Ren ang magsisilbing gabay nila. Bagamat may kinikimkim pa rin na hinanakit sina Ren at Mirana, iginagalang nila si Invoker at sumusunod sa kasunduan. Napagtanto rin ni Invoker na hindi pa ikinukwento ni Davian sa kahit kanino ang tungkol sa kanyang posibleng pagkamatay kapag muling nagising ang dragon sa loob niya, kaya pinili na rin niyang manahimik para rito. Magkasundo silang si Mirana ang babalik muna sa kanyang misyon, habang si Invoker ay mananatili upang bantayan si Davian sa tamang panahon. Binigyan niya si Davian ng isang espesyal na suit of armor na magsisilbing proteksyon kung sakaling muli siyang mag-transform at mawalan ng kasuotan pagbalik sa anyong tao. Samantala, si Luna ay muling nagpakita sa Darkmoon Goddess, ngunit hindi natuwa ang Diyosa sa kanyang labis na kalupitan. Gayunpaman, naniniwala siyang makakahanap si Luna ng paraan upang mapatawad siya. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan na si Invoker kay Terrorblade upang mag-alok ng isang kasunduan. Hindi nagtagal, mag-isa siyang nagtungo upang harapin ang isa sa Pillar Dragons, ang Ocean Dragon. Gumamit siya ng makapangyarihang magic upang igapos ito at matapos ang matinding pakikipaglaban, nagtagumpay siyang pasukuin ito, ngunit labis din ang pagkapagod ng kanyang katawan. Samantala, si Davian ay hindi na halos makatulog dahil sa paulit-ulit na bangungot, nakikita niya ang sarili niyang nilalamon ng dragon sa oras na siya'y mag-transform. Kinabukasan, nilapitan siya ni Mirana upang asarin siya na parang karaniwang magkasintahan, pero halata ang lungkot sa mukha ni Davian. Sinabi niyang pakiramdam niya ay mamamatay na siya, ngunit inakala lang ito ni Mirana na biro, lalo't kagigising lang niya mula sa pagkalasing. Habang nag-iimpake si Mirana, lumapit naman si Ren at tinukso si Davian tungkol sa pagtatalo nila ng kanyang girlfriend. Sa kanilang paglalakad, tuloy-tuloy ang biruan ni Ren kay Davian, na nagsimulang magdulot ng kaunting selos kay Mirana. Napansin ito ni Davian kaya nilapitan niya si Mirana upang aliwin siya.
Bigla siyang huminto at sinabihang huwag gumalaw ang lahat, may naamoy siyang wind dragon sa paligid. Ipinaliwanag niyang ito ang kanilang hunting ground, at ang mga dragon ito ay nanguhuli base sa galaw ng kanilang mga biktima. Kailangan nilang damakit sa isa't isa at manatiling hindi gumagalaw, at kung maaari, maghanap ng silungan upang hindi sila matunton. Sa kabilang banda, si Invoker ay halos hindi na makagalaw sa labis na pagod, at naalala niya ang kanyang anak na babae mula sa mga nakaraang taon. Dinala niya ito sa isang lugar na may malawak na flower field at itinayo ang tore bilang kanilang tahanan. Napansin niya ang mga pulang batik sa kamay ng bata at tinanong kung kailan ito nagsimula. Sinabi ng bata na simula pa noong humiwalay siya sa kanyang ina. Labis itong ikinabahala ni Invoker, hindi niya alam kung anong sakit iyon, ngunit alam niyang kailangan niyang hanapan ito ng lunas. Sa mga sumunod na araw, nilubog niya ang sarili sa pagsasaliksik, ngunit tila wala siyang matibay na sagot. Samantala, matapos makaligtas mula sa mga Wind Dragon, nagdesisyon ang grupo ni Davian na magtayo ng kampo upang makapagpahinga sa gitna ng gubat. Habang nagse-set up ng kampo, nagsimulang ipakita ni Mirana ang selos niya dahil laging si Davian ang kinakausap ni Ren. Napansin ito ni Ren at tinawag na maswerte si Davian dahil may kasintahan siyang kasama sa biyahe, ngunit ang tanging inamin ni Davian ay isa lamang sa dalawang babae ang kanyang nobya. Ikinwento ni Ren na dati ay may grupo siya ng mga minamahal, ngunit pinatay silang lahat ng mga tao mula sa Night Silverwoods. Nagalit si Mirana at sinabing kasalanan ito ni Ren dahil ninakaw niya ang lotus flowers, na siyang naging mitya ng lahat ng kaguluhan. Halos magbunuan na ang dalawa, ngunit pinigilan sila ni Davian. Umalis si Ren, at sinermonan naman ni Davian si Mirana sa hindi pagsasabi ng totoo tungkol sa dati nilang pagkakakilala ni Ren. Paliwanag ni Mirana, gusto niya munang obserbahan kung may tinatago pa si Ren, ngunit sinisi siya ni Davian sa hindi pag-amin agad. Sinubukan ni Mirana magpaliwanag ngunit hindi siya pinakinggan ni Davian, na halos walang pansin sa kanya sa buong biyahe. Nagtanong si Mirana kung bakit hindi siya kinakausap ni Davian sa buong paglalakbay, ngunit hindi ito sumagot at umalis upang hanapin si Ren bago pa ito maharap sa mga dragon. Tinawag niya si Ren na alam niyang nagtatago lang sa paligid. Sinabi niyang alam niyang walang masamang intensyon si Mirana, kaya't pinayuhan niyang bumalik na ito sa kampo, dahil sapat na ang mga nawala sa kanila. Naghanap si Mirana ng kausap ngunit natulog na si Marcy, kaya't nagpahinga na rin siya. Si Davian ay nagbantay muna sa labas, ngunit kalaunay nakatulog rin. Samantala, si Ren ay palihim na pinagmamasdan ang kahon na naglalaman ng lotus flowers. Sa kabilang panig ng kwento, si Invoker ay halos mawalan na ng pag-asa sa paghahanap ng lunas para sa kanyang anak, hanggang sa isang araw ay natuklasan niyang ang anak niya ay may dalang uri ng bulaklak na imbes na humarap sa araw, ay humaharap sa buwan. Doon niya napagtanto ang dapat gawin, ang dalhin ng anak pabalik sa kanyang ina, ang Dark Moon Goddess. Balik kina Davian, ipinaalam ni Mirana sa kanya na muling ninakaw ni Ren ang lotus flowers, at tumungo ito sa teritoryo ng Air Dragons. Pero sabi niya, hindi dapat masyadong mag-alala dahil si Ren ay mahirap hulihin. Tumakbo si Ren papunta sa ilog, ngunit agad siyang natuklasan ng mga dragon, ang kanilang lakas ay ang bilis, kaya't mabilis silang sumisid pababa para manghuli. Kinailangan ni Ren na tumakbo patungo sa kadiliman, dahil kaya niyang mag-teleport sa maikling distansya kung nasa dilim. Ngunit habang nagtatago siya sa anino, nahulog niya ang kahon kaya bumalik siya para kunin ito, habang hinahabol ng mga dragon. Nakakita siya ng kuweba at agad pumasok, sa sandaling iyon, nakita ni Davian na papasok si Ren sa kuweba, kaya tumakbo siyang sumunod, ngunit alam niyang ito ay pugad ng dragon, hindi basta-bastang kuweba. Naiwan si Mirana sa labas upang harapin ang ibang dragon, habang si Davian ay pumasok at nakita ang isang dragon na dumaan, kaya't nagkubli muna siya bago sundan si Ren. Sa loob, si Ren ay nagtatago sa isang maliit na siwang ng bato, at agad na lumapit si Davian upang buksan ang daan palayo, ngunit tumanggi si Ren. Kaya't napilitan na rin siyang sumiksik sa siwang upang makapagtago kasama siya. Sinabi ni Davian na gusto niyang siya na lang ang magtago ng kahon para makatakas si Ren, ngunit tumanggi ito. Tinanong ni Davian kung ang kaong iyon ay mas mahalaga pa sa kanyang buhay, at sa katotohanan, handa talaga si Ren na mamatay para rito. Kaya't nagpa siya si Davian na manatili at mamatay na lang din kasama niya. Pinilit niyang kausapin si Ren at makumbinsi siya, hanggang sa huli ay ibinigay na rin ni Ren ang kahon sa kanya. Mabilis siyang nag-teleport sa labas at inihagis ang mga itlog ng dragon upang ilihis ang mga ito. Mabilis din lumabas si Davian, ngunit bumalik ang dragon at kinailangan niyang harapin ito.
Gayunman, hindi ito lumapit sa kanya, dahil nakita nilang nasa loob niya ang apoy ng Fire Dragon. Paglabas ni Davian mula sa kuweba, muling nagkita sila ni Mirana. Alam niyang hindi na siya dapat magtago sa kanya, noon ay natatakot siyang ipasa ni Mirana ang bigat ng kanyang kapalaran, ngunit ngayon ay desidido na siyang maging totoo. Ikinwento niya kay Mirana na mamamatay siya kung muli siyang maposes ng dragon sa loob niya. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay, at sa daan, hinarap ni Mirana si Ren. Sa huli, napagkasunduan ng dalawang babae na maglakbay na lang ng magkasama, bilang respeto kay Davian. Bumalik naman ang kwento kay Invoker, na sa nakaraan ay isinama ang kanyang anak na babae sa Darkmoon Goddess upang humingi ng lunas. Kahit humarap sa isang batang malubha ang karamdaman, may kondisyon ang Diyosa, dapat sambahin siya ng mag-ama bilang Diyosa. Bagaman tumanggap si Invoker, tumanggi ang bata, mahal niya ang Diyosa bilang ina, ngunit hindi niya ito sasambahin. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Invoker, tinalikuran sila ng Diyosa. At ngayon, inubos ni Invoker ang life force ng lahat sa paligid upang maibalik ang lakas sa sarili. Samantala, muling lumitaw si Kaden, pumasok siya sa kuweba ng mga air dragons at mabilis na nilipol ang mga ito. Natuklasan niyang dumaan doon si Davian, kaya iniutos niya sa kanyang grupo na dahan-daang gumalaw papuntang Hilaga. Habang naglalakad, nakita ng grupo ni Davian ang tanawin ng mga nakabiting bangkay ng elf. Umakyat si Ren upang putulin ang mga lubid at nabigyan si Mirana ng pagkakataong mailibing ang mga ito ng maayos. Pagdating nila sa isang nayon na inatake ng mga taga-Night Silverwoods, mabilis na lumabas ang hukbo ng sundalo, pero nang makilala si Mirana bilang kanilang prinsesa, pinadaan sila ng ligtas. Pagdating nila sa kampo, hinarap muli ni Mirana si Luna. Dinala niya ang box sa loob upang ipakita ito kay Luna. Noon pa man, hindi talaga sila magkasundo, kaya agad silang nagtalo. Sinabi ni Luna na kahinaan ni Mirana ang dahilan ng mga kapahamakan ngayon, ngunit pinatotsadahan ni Mirana ang pagiging malamig at malupit ni Luna na siyang tunay na ugat ng kasalukuyang paghihirap. Sa huli, inilabas ni Mirana ang kahon at sinabi ang kondisyon ni Invoker. Hindi agad ito pinagkatiwalaan ni Luna, samantala, napagtanto ni Ren at Davian na hawak sila ng mga sundalo. Kayang tumakas ni Ren, ngunit ayaw ni Davian na tumakbo, at hindi rin niya kayang iwan ang kanyang mga tao. Bumalik si Luna upang iulat ang lahat sa Diyosa, at nang makabalik siya, sinabi niya kay Mirana na bukas ay tatanggapin nila ang kondisyon ni Invoker at ililikas ang kanilang hukbo mula sa teritoryo ng elf. Sa panig ni Davian, alam niyang malapit na siyang magpaalam kay Mirana kaya't pinag-iisipan niya ang kanyang farewell words. Dumating si Marcy upang bigyan siya ng yakap bilang pamamaalam. Pumasok siya upang tanungin si Mirana kung talaga bang nais niyang bumalik sa Night Silverwoods. Sagot niya, naniniwala pa rin siyang kailangan siya ng Diyosa. Sinabi naman ni Davian na aalis na siya, bagaman iniisip ni Mirana na pwede naman siyang sumama. Naniniwala si Davian na wala ng lunas sa kanya at ayaw niyang saktan ang lugar na mahal ni Mirana. Bago siya umalis, sinabi niyang kung kailangan siya ni Mirana sa hinaharap, tawagin lang siya at darating siya agad. Samantala, palihim na pumasok si Ren sa kulungan upang kausapin ang dating pinuno ng rebelyon. Humingi siya ng tawad sa pagnanakaw ng lotus flowers na naging sanhi ng malaking sakuna. Sinubukan ni Ren na itama ang lahat ng pagkakamali, ngunit labis ng panghinaan ng loob ang pinuno ng mga rebelde. Tinanggap na niya ang katotohanang panig ng Night Silverwoods ang nananalo. Matagal nang nagtago ang mga elf at tinuruan ang mga tao ukol sa panganib nila upang hindi na sila guluhin, pero ngayon, ang mga tao na ang namumuno at lumalakas, habang ang mga elf ay unti-unting nauubos. Dumating ang mga sundalo matapos makarinig ng mga tinig, ngunit nakatakas na si Ren. Sa kanyang pag-alis, nakita niya ang mga bata na unti-unting pinapasok ng impluwensya ng Darkmoon Goddess, at napuno siya ng panghihinayang. Umalis siya kasama si Davian, samantala, sina Mirana at Luna ay dinala na ang kahon upang simulan ang pagbubukas nito. Pagkaalay nila nito sa Diyosa, agad na bumukas ang kahon at ang lotus flowers ay hinigop paitaas sa langit. Kasabay nito, nawala ang basbas ng Diyosa sa hukbo ng Night Silverwoods, at agad itong napansin ng Elf Army. Alam ni Mirana na sisubog ang digmaan, kaya't agad siyang humiling ng tigil putukan at ipinahayag na sila ang unang aatras. Ngunit masyado ng marami ang nawalan sa panig ng mga elf, ngayon, ang hanap nila ay paghihiganti. Ang lahat ng ito ay isinakdal ni Invoker, na tanging layunin ay ang makapaghiganti sa Diyos ang iniwan ng kanyang anak. Sa templo ng Darkmoon Goddess, bigla namang nagbago ang anyo ng High Priestess at naging si Terrorblade.
Kinontrol niya ang mga tagasunod ng Diyosa at ginawang kanyang sariling hukbo. Ngunit bumaba na rin mismo ang Diyosa upang harapin si Terrorblade. Sa kabilang banda, nakabalik na sina Ren at Davian, at nadatnan nila ang kaguluhan. Agad silang sumabak sa labanan. Sa oras na iyon, nakasalubong ni Luna ang lider ng rebeldeng pangkat. Sa kabila ng nawalang basbas mula sa Diyosa, may kumpiyansa ang rebelde na kayanan niyang tapatan si Luna. Ngunit si Luna ay nananatiling bahagyang mas mahusay sa pakikipaglaban, naaga niya ang sandata ng kalaban. Ngunit biglang dumating si Ren, na sunod-sunod na nag-teleport at pinagsasaksak si Luna. Dahil sa dami ng sugat, bumagsak si Luna, inakala ni Ren na naipaghiganti na niya ang kanyang mga minamahal, ngunit batid niya ring ang kanyang mga kamay ay basa na rin ng dugo. Si Davian naman ay sumugod at nakita si Mirana, na papunta upang pagalingin si Luna. Tumakbo agad siya upang salubungin si Mirana, ngunit hinarang siya ng mga elf. Wala nang ibang paraan, kaya inalis niya ang kwintas na ibinigay ni Invoker upang mag-transform sa kanyang semi-dragon form. Sa kabila nito, napanatili niya ang kanyang katinoan habang nag-charge at bumagsak mula sa ere gamit ang isang napakalakas na atake. Samantala, si Terrorblade ay patuloy na iniinis ang Diyosa sa pamamagitan ng pagbanggit sa anak na iniwan nito. Dito niya napagtanto na si Invoker pala ang nagdala kay Terrorblade upang pahirapan siya. Ngunit may kasunduan lang sila, ang kaluluwa ng 7 anak ni Invoker, kapalit ng kaluluwa ng Diyosang ito. Sinubukan ng Diyosa na tumakas gamit ang Magic Circle, ngunit bigla siyang lumitaw sa likod nito at ginapos siya. Isang malakas na suntok ang ibinigay niya, bumagsak siya sa lupa, at nagkadurog-durog ang Magic Circle. Ibinunyag ni Terrorblade na ang isang Diyosa na walang pagmamahal ay wala ng silbi, isa na lang siyang pagkain para sa isang tulad niya. Huli na para magsisi, samantala, nakalikha na ng daan si Davian upang makalikas ang grupo ni Mirana, ngunit agad dumating ang dragon hunting group ni Kaden. Ikinadi na si Davian, at sinabi ng dragon sa loob niya na pakawalan na ito para matapos na ang laban. Ngunit sagot ni Kaden, hindi siya naroon para sa dragon, kundi para kay Davian. Naglabas si Kaden ng isang uri ng usok na nagpabalik kay Davian sa anyong tao. Kinuha siya at dinala habang si Ren, na may hawak ng sealing rope na ibinigay ni Invoker, ay mabilis na tumakbo upang hanapin siya. Samantala, wala pa ring alam si Mirana sa tunay na nangyari sa templo, ngunit ramdam niya na may masamang nangyayari. Sa loob ng templo, si Terrorblade ay nakakuha na ng sapat na takot mula sa Diyosa at iniwan na siya. Pagkaalis niya, dumating si Invoker upang tapusin ang lahat. Sa kabilang banda, nagkamalay na si Davian at natagpuan ang sarili sa loob ng hawla, ibinalik sa fortress ni Kaden. Patuloy pa ring sinusundan ng palihim ni Ren ang grupo. Nasakop na ni Invoker ang Temple of the Dark Moon Goddess at ibinilanggo ang Diyosa sa tore na minsang naging tahanan nila ng kanyang anak. Dumating si Invoker upang harapin siya, at naniniwala siyang makakalimutan na ito ng mundo at tuluyang mawawala ang kanyang kapangyarihan. Subalit naniniwala ang Diyosa na hindi matutupad ni Invoker ang kasunduan kay Terrorblade, kaya't iminungkahi niyang buhayin na lang siya muli at ibalik sa kanyang rurok upang harapin ang demonyo. Pero para kay Invoker, wala na siyang pakialam, ang tanging nais niya ay mamatay ang Diyosa sa kawalan. Sa labas, patuloy na naghihirap sina Mirana at Luna habang sinusubukang makalabas ng gubat. Bawat araw ay nauubos ang kanilang mga sundalo, at dumarami ang mga sugatan. Gusto ni Mirana na magpahinga muna sila, pero halos hindi na pinapansin ni Luna ang kanyang sinasabi. Samantala, patuloy na ipinaliwanag ni Davian kina Kaden at sa Knight Commander na hindi ang mga dragon ang tunay na banta, kundi si Terrorblade, at dapat ay makipagsanib puwersa sila sa mga dragon para talunin ito. Pero para sa isang Dragon Knight, ang pakikipagtulungan sa dragon ay isang kabaliwan, kaya't halos walang saysay ang kanyang sinasabi. Dinalaw ni Kaden ang kanyang matandang guro, isang mandirigmang nakasuot ng gintong armor. Para sa matanda, sinayang ni Kaden ang 20 taon ng kanyang buhay para lang sa paghihiganti. Pero para kay Kaden, hindi siya nagsisisi sa landas na pinili niya. Sa huli, natuklasan niyang kinuha na ng bahagi ng laman si Davian para sa experimentation. Binalaan niya ang Knight Commander na huwag saktan si Davian, upang hindi magising ang dragon sa loob nito. Sa huli, nagdesisyon siyang pagkatiwalaan si Davian at inanyayahan siya sa Great Hall kapag naka-recover na. Sa kabilang banda, nakahanap ng pansamantalang pahingahan ang hukbo ng Knight Silverwoods,
isang dating templo ng Darkmoon Goddess na ngayon ay inabandona na. Hindi na muling nais maniwala ni Luna sa Diyosa, ngunit si Mirana ay naniniwala pa rin na kahit nawala na ang Diyosa, ang mga sundalo ay kusang nagdarasal pa rin sa kanya. Samantala, dumating si Ren upang iligtas si Davian sa bilangguan. Tinanong ni Davian kung bakit siya sumunod doon, at sinabi niyang kailangan siya nila ni Mirana. Nang tanungin niya ang kalagayan ni Mirana, nalaman niyang ligtas pa ito pansamantala. Ibinunyag ni Ren, na may mabigat na konsensya, na alam na niya noon pa ang plano ni Invoker. Nagulat si Davian, baka nga tama ang Knight Commander, na hindi dapat magtiwala sa kahit sinong wala sa hanay ng mga Dragon Knight. Pinauwi niya si Ren, at makalipas ang kaunti, pinalaya na rin siya ng Chief Knight. Tinanong niya kung may paraan bang mailabas ang dragon sa kanyang katawan, pero hindi sigurado ang pinuno, ang tanging nagawa nito ay maglabas ng ilang notes. Doon natuklasan na may mga kalahating tao kalahating dragon na nabuhay noon, pero isinilang silang taglay ang Dragon Genes, hindi tulad ni Davian na sinaniban lang. Ngunit lumalabas na posible ring si Davian ay isang tunay na Dragon Clan, at kung ganoon, baka hindi na siya kailanman makabalik sa kanyang dating anyo. Muling nagkita sina Davian at ang kanyang kasamahan na si Bram, na inaming medyo nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ni Davian. Sa pagiging tapat, sinabi ni Davian na kontrolado pa rin niya ang sarili at kailanman ay hindi niya sasaktan si Bram o ang sino man sa Night Order. Matapos ang pag-uusap, ibinalik siya sa kanyang selda habang si Ren ay nanatili sa labas, tahimik na nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon. Hindi nagtagal, tinawag ni Kaidan ang kanyang mga tao para sa isang pangangaso, ngunit naputol ito nang bigla siyang ipatawag ng Chief Knight. Pagdating niya roon, pinakiusapan ng Chief Knight ang lahat maliban kay Kon na lumabas ng silid. Ibinunyag niya na natuklasan na niya ang isang formula upang gawing super strength serum ang dugo ni Davian, isang serum na nagbibigay ng lakas at regenerative abilities tulad ng dragon, at maaaring gamitin upang lipulin ang buong lahi ng dragon. Ngunit umalis agad si Kaidan, at dito natin nalaman na ang Kaidan, na iyon ay si Ren pala, na nagbalat kayo gamit ang kanyang kakayahan. Nanginig siya sa takot sa tunay na balak ng Chief Knight. Sa kabilang banda, sina Mirana at Luna ay napilitang maghanap ng ligtas na daan palabas, dahil malapit na silang tumawid sa hunting grounds ng mga Wind Dragons. Nagdesisyon si Luna na magsilbing Pain upang makalibot si Mirana at may hatid ang iba sa ligtas na ruta. Samantala, uminom ng unang dose ng serum ang Chief Knight at agad siyang nagkaroon ng pambihirang lakas at kakayahang baguhin ang kanyang katawan, ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya sa anyong tao. Dahil sa kanyang pagkauhaw sa kapangyarihan, mas lalo pa niyang pinagnasaan ang susunod na dose. Dumating muli si Ren upang sabihan si Davian na kailangan na niyang tumakas, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Davian. Kaya't niyakap siya ni Ren at teleport siyang palayo. Sa parehong oras, nagsimulang dumanas ng side effects ang Chief Knight, nagsuka ng dugo, at habang gumagapang patungo sa bote ng dugo, lumitaw ang mga mata ni Terrorblade. Si Luna naman ay handa na sanang ihayag ang sarili bilang Pain, nang mapansin niyang nauna na palang lumaban si Mirana. Mag-isa itong humarap sa mga elf at halos siya lang ang naglinis ng daan para sa kanilang pagtakas. Bumalik siya kay Luna matapos ang laban, sa parehong oras, dumating si Terrorblade sa katawan ng Chief Knight upang harapin si Davian at bawiin ang dapat ay sa kanya. Nagsimulang yumanig ang buong fortress, isang hukbo ng mga dragon ang papalapit. Ang mga ice dragons ay dumating, at sino mang tamaan ng kanilang apoy ay nagyayelo agad, at kapag nagyelo, tiyak ang kamatayan. Pinilit ni Bram na depensahan ang lugar, ngunit napansin niyang nagsasama-sama ang mga dragon para sa isang sabayang atake. Sinigaw niya ang utos na umatras, pero siya mismo ay nadakip. Mabilis na tumakbo si Kaidan palabas upang iligtas si Bram at saka bumalik bago tuluyang magsara ang tarangkahan. Sa loob, inihayag ni Terrorblade na kontrolado na niya ang mga dragon, kaya't kung ayaw ni Davian na maging libingan nila ang lugar na ito, dapat niyang ibigay ang Fire Dragon. Nang hingi ni Davian na ibalik ang Chief Knight, sinabi ni Terrorblade na wala na siyang dapat ipag-alala, ginagamit lang ito para salinan ng dugo ni Davian upang lumikha ng serum. Bigla namang sumugod si Davian, dahilan upang i-teleport siya muli ni Ren, ayaw niyang lumaban ito sa isang labang tiyak na hindi niya kayang panalunan. Pinayuhan niya si Davian na alalahanin kung bakit niya pinili noon na ipaglaban ang buhay, siya rin ang nagturo kay Ren kung paano pahalagahan ito.
Bigla namang lumitaw ang isang Earth Dragon at sinimulan silang habulin. Pansamantalang naipit ang dragon kaya tumakbo si Davian upang makahanap ng sandata. Sa panig ni Mirana, natuklasan niyang si Luna ay may sugat na masyado ng matagal na nakabukas, at nahawa na ito ng isang kakaibang impeksyon. Alam nilang may malapit na fortress, kaya't umaasa silang maaaring malunasan roon ang sugat ni Luna. Samantala, nagsimula ng pasukin ng mga dragon ang fortress ni Davian. Dumating na ang Earth Dragon upang atakihin ang grupo ni Kaden kasama ang mga Knight. Inutusan ni Kaden ang kanyang guro na agad hanapin ang Knight Commander at kumuha ng mas maraming armas, ngunit agad siyang naitapon ng Earth Dragon. Agad namang sumugod ang kanyang guro at nagawang hatiin sa gitna ang ulo ng dragon, ngunit isang Ice Dragon ang umatake mula sa likuran, dahilan upang mawala ang focus niya, at nabigyan ng pagkakataon ang Earth Dragon upang muling mabuhay at kagatin ang kalahati ng kanyang katawan. Sa huli, silang dalawa na lang ni Bram ang natira. Inutusan ni Kaden si Bram na hanapin ang Knight Commander habang pansamantala silang umatras. Samantala, narating na ni Mirana at ng kanyang grupo ang fortress na kanilang tinutungo. Pinaputok ni Marcy ang Toretto upang ipabukas ang tarangkahan. Pagpasok, nakiusap si Mirana sa kapitan ng lugar na makapanatili muna upang makapagpahinga at magamot ang mga sundalo. Hindi makapagdesisyon agad ang kapitan, kaya't pinayuhan silang ipasok muna ang mga sugatan. Ipinaalam ni Mirana na malapit nang dumating ang Elf Tribe, kaya umaasa siyang handa sila. Sagot ng kapitan, wala raw makakapagpaalis sa kanila mula sa lugar na iyon. Pagdating ni Kaden at Bram sa silid ng Knight Commander, nadatnan nilang magulo ang paligid, pero halatang hindi ito gawa ng mga dragon. Si Luna ay nabigyan lamang ng first aid at kailangang magpahinga ng 1 linggo upang tuluyang gumaling. Pero masyado na silang malapit sa hangganan at baka mambos, kaya't nagdesisyon si Mirana na aalis sila kinabukasan. Pinagpahinga niya ang lahat para sa kanilang paglalakbay. Bigla namang dumating ang kapitan at sinabing nais siyang kausapin ng commander. Nang pumasok si Mirana sa command room, nadiskubre niyang patay na pala ang tunay na commander, at ang pumatay ay isang archer na may kakayahang gawing ginto ang kanyang target. Isa siyang bounty hunter na may layuning ibalik si Mirana. Sa labas, si Marcy at ang iba pang sundalo ay nadroga ng mga kawal sa fortress. Samantala, nabawi na ni Davian ang kanyang armor at dragon shield. Muling dumating ang Earth at Ice Dragon para umatake, kaya ginamit niya ang shield upang salagin ang apoy ng Ice Dragon, na tumama naman sa Earth Dragon. Ngunit dumating pa ang isa pang Earth Dragon. Sa wakas, nakarating sina Bram at Kaden sa kinaroroonan ni Davian. Mabilis siyang hamampes gamit ang espada at pinugutan ng Earth Dragon ng ulo. Nakipagtagisan silang muli sa dragon, ngunit nasa itaas pa rin ang Ice Dragon. Itinapon ni Kaden si Davian pataas upang tapatan ito, at gamit ang Fire Spear, inasinta ni Davian ang isa pang Ice Dragon na paparating. Sa gitna ng tensyon, dumating si Terrorblade, sinimulan niyang pasukin ang isipan ng 4, si Davian, Ren, Bram, at Kaden. Sa isipan ni Davian, nakatakda na siyang mamatay at naging halimaw na walang alam kundi pumatay. Si Ren naman ay laging daladala ang mga kwento ng buwan, inisip niyang isa siyang diyosa, pero sa totoo'y isa lang siyang halimaw. Si Bram ay isang sundalong tapat sa tungkulin, ngunit hindi sapat ang pagkakahawak ng espada upang maging tunay na Dragon Knight. Si Kaden naman ay nag-iisang nakaligtas sa 30 mandirigmang pumasok sa digmaan, isang taong nagdadala ng matinding kalungkutan. Binigyan sila ni Terrorblade ng masakit na katotohanan, si Davian ang magdadala ng kapahamakan sa Dragon Knights, si Ren ay magiging sanhi ng kamatayan sa patuloy niyang paniniwala kay Invoker, si Bram ay laging mananatili sa anino ng iba, at si Kaden ay isang kaawa-awang nilalang na takot ipaghiganti ang kanyang mga kasamahan para lang sa respeto sa natitirang kapatid. Sa huli, inalok niya silang 4 ng isang solusyon para kay Davian, ibigay ang sarili sa dragon. At para sa 3, baguhin ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanya. Ngunit biglang nagising si Kaden at sumugod upang saksakin si Terrorblade. Nadismaya si Terrorblade, kaya't itinapon niya si Kaden sa pader. Nahulog na sana siya mula sa fortress kung hindi siya agad nasalo ni Bram. Sinimulan ni Terrorblade na higupin palabas ang Fire Dragon mula kay Davian, kaya agad na nagsubok si Ren na hatiin ang sarili para atakihin siya, ngunit itinapon lang siya ni Terrorblade kaya't napilitan siyang i-teleport si Davian pataas sa ere. Hinawakan siya nito ng mahigpit,
intensyong mamatay silang magkasama kasama ang katawan ng Knight Commander. Kahit tinaga ni Ren ang kamay ni Terrorblade para mapakawalan ang katawan ng Commander, nawalan na siya ng tamang pag-iisip para muling mag-teleport. Sa mismong saglit bago sila bumagsak, nag-transform si Davian sa anyong dragon at iniligtas si Ren sa pamamagitan ng paglipad. Mabilis siyang lumipad palayo upang harapin ang natitirang mga dragon, pero biglang dumating ang isang babaeng nakasakay sa dragon, si Ri, upang tulungan ang buong grupo na makaligtas. Gusto sanang harapin ni Davian ang kaguluhan mag-isa, ngunit pinigilan siya ni Kaden, dahil ito mismo ang gusto ni Terrorblade, ihiwalay si Davian. Dahil dito, napilitan siyang sumama sa grupo ni Kaden. Samantala, si Mirana ay nahiwalay sa mga sundalo at kay Marcy. Nasa magkaibang transport vehicles sila, at dahil may patong ang ulo ni Luna, pinayagan ng hunter si Mirana na sumama sa kanya. Nang maramdaman ng mount ni Mirana na nasa panganib ang amo, agad itong tumakbo para sundan siya. Kasabay nito, dumating na si Invoker sa kuweba ng Dragon of Chaos upang gisingin ito. Muling nagtipon ang mga dragon at tinawag ang isa't isa upang lumaban kay Terrorblade, matagal silang naging kampante, at ngayon, napilitan silang lumaban. Ngunit sa paningin ng Chaos Dragon, puro salita lang ang mga kasama nito, kaya't nagpasabog ito ng napakalakas na pagsabog at ipinadala ang mga kaluluwa ng mga dragon kay Invoker. Gayunman, biglang bumaliktad si Invoker at sinugod ang Chaos Dragon gamit ang isang napakalakas na atake. Samantala, napagtanto ni Davian na naiwan niya ang Dragon Tooth Necklace sa fortress. Binalik sila ni Ri at ng kanyang dragon sa kuweba, doon sinabi ni Ri kay Kaden na may utang na naman ito sa kanya, pangalawang beses na. Napansin ni Ren na tila malungkot si Davian, parang may matinding hinahanap na hindi matanggap, kahit sinusubukan pa rin itong magpakalakas. Tinanong siya ni Davian kung may sugat ba siya, ngunit ang tanging hiling ni Ren ay huwag nang isipin ni Davian na posibleng saktan niya siya kapag nag-transform siya muli. Sa paglalakad sa loob ng kuweba, nakatagpo si Bram ng isang lumang library. Lumapit ang dragon ni Ri at nalaman nilang siya ang mismong may akda ng mga aklat doon. Sa panig ni Mirana, si Luna ay inilipat sa ibang lugar habang siya naman ay ibinalik sa palasyo na dating tahanan niya. Doon niya nakita ang espada ng kanyang ama, tumakbo upang putulin ang mga tali niya, at ginamit ang espada para putulin ang chandelier at tumakas. Ngunit agad niyang nakaharap ang viceroy na dati niyang tagapag-alaga. Nadismaya siya dahil ang taong minsang naglingkod sa kanyang ama, ngayon ay nasa panig na ng kanyang tiyuhin na nagnanais siyang kidnapin. Ipinaliwanag ng viceroy na ginagawa lang niya iyon dahil sa huling habilin ng kanyang ama, na manatili si Mirana sa palasyo kung saan siya ligtas. Samantala, si Luna ay ikinulong sa isang selda, pero agad niyang pinatumba ang pinuno ng mga bilanggo, isang matandang balbon na nagngangalang Rico. Lumapit si Rico at sinabing nagkamali si Luna, dahil simula ngayon, kailangan na niyang matulog ng may matang laging bukas. Pero hindi natakot si Luna, handa siyang harapin ang sinuman. Sa panig naman ni Kaden, napagtanto nilang kailangan nilang mabawi agad ang fortress mula sa mga dragon dahil kailangan nila ang mga armas na naroon. Plano ni Kaden na magtipon muna ng mas maraming tao, pero para kay Davian, hindi na dapat maghintay pa, masyado nang malakas si Terrorblade, kaya't kahit may dagdag silang sundalo, wala pa ring laban. Ngunit para kay Kaden, hindi na niya muling hahayaang lumabas ang halimaw sa loob ni Davian. Nagkaroon ng pagtatalo sina Davian at Kaden, at hindi sila nagkaunawaan sa opinyon ng isa't isa. Dahil dito, pinuntahan ni Ri si Kaden matapos marinig ang buong kwento mula kay Bram. Para kay Ri, minsan ay masyadong diktador si Kaden, at tila talagang kailangan ni Davian ang bagay na nawala sa kanya. Habang naglalakad-lakad sa loob ng kuweba, aksidenteng natagpuan ni Davian ang isang soulstone na humigop ng kanyang atensyon. Kailangan siyang gisingin ni Ren mula sa transong iyon. Nilapitan nila ang dragon ni Ri, at ikinwento nitong siya mismo ay dating tagapangalaga ng soulstone. Noon, naakit siya rito, pero matapos ang mahabang pagtulog at masaksihan ang pagbabagong dulot ng tao, lumayo na siya sa bato at nagsimulang magsulat ng mga aklat at tula upang maranasan ang buhay sa ibang paraan. Para sa kanya, dapat ding makipag-ugnayan si Davian sa Soulstone dahil baka roon niya matuklasan ang tunay na kasagutan. Samantala, naipamahagi na ni Invoker ang mga kaluluwa ng dragon sa iba't ibang itlog. Ang Dark Moon Goddess ay patuloy na pag-alagala sa tore at unti-unting naaalala ang kanyang nawawalang anak.
Si Mirana naman ay muling humarap sa kanyang tiyuhin ngunit wala siyang nadamang tuwa. Kinamumuhian niya ito dahil naniniwala siyang siya ang pumatay sa kanyang mga magulang upang agawin ang trono. Ngayon, ginagamit siya ng tiyuhin bilang simbolo ng pagkakaisa. Umalis ito, at ipinaalam ng Viceroy kay Mirana na mula nang mamatay ang kanyang ama, nagkaroon ng matinding alitan sa bansa. Tumanggi si Mirana na tumulong dahil wala siyang mapapala rito, at bukod pa roon, kailangan ding mamatay sina Luna at ang mga sundalo ng Dark Moon Forest dahil itinuturing silang kalaban, dahil ang bansang ito ay sumasamba sa araw, hindi sa buwan. Sa kulungan, si Luna ay halos hindi na makatagal sa sakit. Bumalik ang prison boss upang maghayganti, noon pa man, kilala na nila ang isa't isa, 15 taon na ang nakalipas. Masama ang loob ng boss dahil iniwan sila ni Luna noon, ngunit kahit sugatan, napabagsak ni Luna ang dalawa sa mga tauhan nito. Nasugatan siya mula sa likod, ngunit dumating si Rico upang iligtas siya. Tinanong niya ang boss kung gusto bang sumama sa kanyang grupo. Si Bram, habang nag-iisip, ay nilapitan ng Dragon Lady. Napansin nitong kakaiba si Bram sa ibang Dragon Knights. Ang tingin ni Bram sa sarili ay isa lang siyang side character sa kwento ng iba. Binigyan siya ng Dragon Lady ng singsing, at nang igalaw ang buntot, isang shield ang lumitaw upang harangan ang atake. Hinikayat niya si Bram na umatake pabalik, at itinapon nito ang isang aklat, nagkunwaring talo ang Dragon Lady at sinabing opisyal na siyang tunay na Dragon Knight. Sa panig naman ni Davian, kasama si Ren ay muling bumalik sila sa Soulstone. Hindi niya alam kung sino ba talaga siya, Dragon Knight ba o halimaw lang sa katawan ng tao. Ngunit ayon kay Ren, kailangan niyang lumakad sa dilim upang makita ang liwanag. Nang hipuin niya ang Soulstone, lumitaw muli ang Fire Dragon at inihayag na isa na silang iisa, ang dugo ng dragon ay dumadaloy na rin sa kanya, at kabaligtaran. Matagal na raw itong umaawit sa kanya kung paano matalo si Terrorblade, ngunit hindi niya ito naririnig noon. Kaya ngayon, direkta na nitong sinabi, kailangan niyang hanapin ang Relic of the Sun God, ang tinatawag na Eye of the World. Noon niya napagtanto kung sino siya at kung ano ang dapat niyang gawin. Kaagad niyang tinawag ang lahat at ibinahagi ang nalaman tungkol sa relic. Alam ni Ri kung saan ito dahil dating bayan niya iyon bago ito kinuha ng Sun God. Napagtanto nila na konektado rin dito si Mirana. Sa kabilang panig, pinatawag ni Mirana ang Viceroy at inihayag ang kanyang desisyon, tatanggapin niya ang alok ng kanyang tiyuhin. Pinuntahan niya ito, na noon ay nagbabalak na ng isang pambansang kasal. Ngunit may kondisyon si Mirana, kung gusto niya ng kasal, kailangan niyang bigyan si Mirana ng isang hukbo. Samantala, sinisisi ng Diyosa si Invoker sa paglason sa kanilang anak gamit ang galit nito. Ngunit paniniwala ni Invoker, minahal ng bata ang kanyang ina hanggang sa huling hininga at kailanman ay hindi ito nagtanim ng galit. Sa panig ni Ren, nalaman niyang papasok na sa digmaan ang kanyang tribo, kaya kailangan na niyang bumalik at hindi na makakasama pa kay Davian. Pinayagan siya ni Davian na umalis, at nagbihis si Ren upang makasakay sa isang caravan ng palihim. Samantala, si Davian ay nakipagplano kay Kaden. Binigyan ni Kaden si Bram ng teleportation scroll upang kapag nakuha na ni Davian ang relic, maaari na siyang sumama agad. Tuwirang sinabi ni Kaden na ang halimaw sa loob ni Davian ang pumatay sa kanyang mga kasamahan, kaya hindi niya ito kailanman mapagkakatiwalaan. Ngunit kahit ganoon, sinabi niyang gawin pa rin ni Davian ang kailangan niyang gawin. Binigyan ni Ri si Davian ng isang baryang espesyal at sinabi sa kanyang hanapin ang kanyang nakatatandang kapatid, na makakatulong sa kanya upang makaharap ang hari ng Sun God's Kingdom. Pagkatapos nito, dumiretso si Davian kay Bram upang tignan kung handa na ito, at nakumpleto na nga ang mga paghahanda para sumama sa kanya. Nangakong poprotektahan ni Davian si Bram kung sakaling lumunin siya ng Dragon Lady, ngunit tinanggihan ito ng Dragon Lady. Hindi raw niya kailanman kakainin si Bram dahil itinuturing niya itong kanyang life partner. Doon lang napagtanto ni Bram na ang singsing na ibinigay sa kanya ay isang engagement ring. Kinagabihan, isang grupo mula sa Elf Tribe ang lumapit sa dam malapit sa isang nayon ng mga tao. Sinira nila ang dam at nilunod ang buong nayon sa tubig. Kinabukasan, humarap si Mirana sa Council ng Kaharian. Ipinahayag ng konseho na kikilalanin pa rin siya bilang prinsesa at igagalang ayon sa kaugalian, ngunit wala siyang kapangyarihan sa silid na iyon. Kalaunan, narinig ng female general ang plano ng mga elf na umatake, ngunit ayon sa kanya,
sapat na ang pagtibayin ng depensa upang ang mga elf mismo ang umatras. Ngunit para kay Mirana, kapag naibalik ng elf tribe ang Dragon Veins, pipili sila ng bagong diyosa at matatalo na ang buong kaharian. Kaya't ang pinakamahalaga ay ang maunang umatake, tinanggihan ng general ang kanyang suhestyon at sinabing sinusubukan lang niyang iligtas ang sarili niyang diyosa. Hindi raw nila kailangang sakupin ang gubat, dahil dito, pinaalis ni Mirana ang general at humingi ng payo sa vice general. Reklamo niya, hindi pa raw naranasan ng babaeng general ang hirap ng tunay na labanan, ang tanging meron ito ay kayamanan. Ayon sa vice general, mas dumami lang ang kaaway ni Mirana, at tulad ng kanyang ama, mapusok din siya. Para sa kanya, ang mga pabigla-biglang aksyon ay wala ring madudulot kundi panganib. Ngunit sagot ni Mirana, mas pipiliin na lang niyang gumawa ng aksyon na maaaring maging mali, kaysa wala siyang gawin. Samantala, sa bilangguan, inobserbahan ni Luna ang galaw ng mga gwardya sa loob ng isang araw. Nang sapat na ang impormasyong nakalap, nilapitan niya si Rico at ang grupo ng boss upang simulan ang plano. Kinagabihan, dinala ng Dragon Lady sina Davian at Bram sa labas ng Sun God's Kingdom, at nag-transform siya sa anyong tao upang makapasok kasama nila. Kasabay nito, muling humarap si Mirana sa Viceroy. Ayon sa kanya, tila wala ng pangangailangan ng bansa para sa isang prinsesa gaya niya. Ngunit natutunan niyang upang magtagumpay, kailangan niya ng tulong, at kailangan niya ng gabay mula rito upang hindi na siya muling tumahak sa parehong landas ng kanyang ama. Sa panig ni Davian, narating na ng kanyang grupo ang tahanan ng nakatatandang kapatid ni Ri. Pagkikita pa lang nila ay tila may pamilyar na koneksyon si Davian at ang babae. Nang marinig ng babae ang kwento ng grupo, agad niya silang pinapasok sa loob. Sa kabilang banda, muling nagkita sina Invoker at Terrorblade. Inaakala ni Terrorblade na hindi pa naibigay ni Invoker ang lahat ng 7 Dragon Souls. Ngunit ayon kay Invoker, tungkulin lamang niyang kolektahin ang mga ito, hindi niya kailanman ipinangakong ibibigay ang lahat kay Terrorblade. Alam ni Terrorblade na si Invoker ay isang tusong nilalang, at dahil sa kanyang katalinuhan, wala ni isang nilalang ang kayang humawak sa kanya. Gayunpaman, batid rin niya na sa kabila ng lahat, si Invoker ay isang malungkot na tao. Bagamat maraming kasunduan ang kanilang ginawa sa iba't ibang mundo, palagi itong binabago ni Invoker ayon sa gusto niya. Subalit, sa isip ni Terrorblade, kontrolado pa rin niya ang lahat. Binanggit niya si Ren at ipinahayag na alam niya ang tunay nitong pangalan at lugar kung saan siya isinilang, at darating ang panahon na si Invoker mismo ang magmamakaawang kunin niya ang mga Dragon Souls. Samantala, nakipagkasundo na si Davian kay Lena, ang nakatatandang kapatid ni Ri. Nangakong dadalhin niya si Davian sa hari upang tanungin tungkol sa Sun God's Relic. Ngunit hindi siya sigurado kung makakamit iyon ni Davian ng madali. Sa kabila nito, naniniwala si Davian na walang makakatanggi sa isang Dragon Knight. Kinagabihan, nagsimula na ang pag-aalsa sa kulungan ni Luna at ng mga preso. Nakuha nila ang elevator, habang si Rico ay palihim na pumasok sa control room upang paandarin ito pataas. Ngunit may mga sundalong naghihintay sa itaas upang salubungin sila, ngunit ginamit ng mga preso ang mga sundalo sa ibaba bilang human shields. Sa kanilang pagtakas, nakita ni Lena ang mga flare sa kalangitan at agad na tumungo sa lansangan upang harapin ang kaguluhan, sinimulan niyang sunugin ang mga tumatakas na bilanggo. Sina Luna at Rico ay agad na lumihis ng direksyon at nagtungo sa kastilyo upang iligtas si Mirana. Naabutan sila ni Davian at sinundan sila, habang si Bram ay sinubukang sumunod ngunit naharang ng apoy. Papalapit na si Davian nang biglang suntukin siya ni Rico, ngunit pinigilan siya ni Luna at ipinaliwanag na kakampi si Davian. Magkasama silang tatlo na natunto ng kinaroroonan ni Mirana at inaya siyang tumakas, ngunit tumanggi ito, pinili niyang manatili. Bago pa man makumbinsi ni Davian si Mirana, tinamaan ito ng gintong palaso mula sa bounty hunter. Dumating ang mga sundalo at agad pinagdudahan si Davian bilang salarin. Pinilit siyang arestuhin, ngunit hindi na siya nagpaliwanag at tinanggap ang pagkakagapos. Samantala, nagsimulang magsisi ang Darkmoon Goddess, dahil hindi niya kailanman sinubukang iligtas ang sarili niyang anak noon. Ngunit para kay Invoker, hindi talaga siya naghangad na iligtas ito, lahat ng nangyari ay dahil sa pagnanakaw ni Ren ng Lotus Flowers, at sa lalong madaling panahon, si Ren na rin ang magiging bagong diyosa kapalit niya. Si Ren, na ngayoy kasama ng isang caravan sa pagtawid sa bundok, ay bigla namang sinalakay ng kanyang sariling elf tribe.
Hindi niya kinaya ang makitang pinapatay ang mga inosente, kaya't hinarap niya ang mga kasamahan. Ngunit wala ring nangyari, isa lamang ama at anak ang kanyang nailigtas, ngunit kahit sila ay takot pa rin sa kanya, dahil siya'y kabilang sa lahing pumatay sa kanilang bayan. Sa kabilang banda, bumalik si Lena at ipinagtanggol si Davian, alam niyang hindi ito ang bumaril kay Mirana. Ipinakita ni Davian kay Lena ang posisyon kung saan nakita ni Luna ang pinanggalingan ng palaso. Hindi raw niya kailanman nakita ang sino man na nakabaril mula sa ganoong kalayuan, maliban kay Mirana mismo. Si Mirana ay nananaginip tungkol sa kanyang nakaraan, noon, isa siyang aroganteng prinsesa hanggang sa makilala niya si Marcy. Sa panahong iyon, si Marcy ay mukhang kaawa-awa at hindi na rin makapagsalita. Ngayon, sinusuri ng Dragon Lady ang sugat ni Mirana at nagtaka siya kung paano ito nabuhay, dahil ang palasong tumama sa kanya ay tiyak na kayang pumatay. Isa raw itong milagrong pagkaligtas, bumalik muli ang alaala ni Mirana, tinuruan siya noon ng kanyang ama, ang hari, na ang isang tunay na pinuno ay dapat marunong ding pumikit sa katotohanan paminsan-minsan. Ipinahayag din noon na magiging tagapaglingkod na niya si Marcy, ngunit dahil sa aral ng ama, tinrato niya si Marcy hindi bilang alipin, kundi bilang tunay na kaibigan. Samantala, gustong ipahanap ng tiyuhin ni Mirana sa Viceroy ang isang taong masisisi sa tinangka umanong pagpatay sa prinsesa, dahil hindi na nila mahuli si Venari, ang bounty hunter. Kailangan ng isang masisisi para ipako sa publiko. Sa kabilang banda, sinamahan ni Rico si Luna sa isang tagpuan ng mga bounty hunter. Ipinakilala siya sa may-ari ng tindahan at sinabi nilang halos matunton na nila si Venari, ngunit ang krimen ay tila na itakda nang sa kanilang dalawa ibunton ang sisi. Dahil wala silang sapat na pera, ginamit ni Rico ang utang ng may-ari ng shop para makabili ng mga sandata si Luna. Sa kanilang pag-alis, hindi nila alam kung saan talaga si Venari. Bigla nilang nakita ang kapitan na nagtaksil sa kanila sa fortress. Sinundan nila ito, pinatumba, at dinala sa isang lugar para interogasyon. Nang papatakan na ni Luna ng mainit na bakal ang kamay nito, pinigilan siya ni Rico, mas gusto niya ng hindi marahas na paraan. Kaya't pinalaya muna nila ito upang makipagnegosasyon. Samantala, si Davian ay nakaupo pa rin sa tabi ng higa ni Mirana. Dumating ang Viceroy at sinabing handa na siyang kausapin ng hari. Bago siya tumungo, nag-usap muna sila ni Lena. Sa panahong ito, bumalik muli ang alaala ni Mirana, inatake ang palasyo ng kanilang pamilya, at namatay ang kanyang mga magulang. Isinugod siya ng Beast Commander patungo sa lihim na daanan ng palasyo habang siya mismo ang nanatili upang lumaban. Ngunit may mga kalaban din sa loob, na itamba si Marcy, at sinubukang dakpin si Mirana. Ngunit bigla namang nagising ang kapangyarihan ni Marcy at iniligtas siya. Magkasama silang tumakas, samantala, si Davian ay pumasok na sa silid ng hari, siya lamang ang pinapasok. Humingi siya ng pahintulot na hiramin ang relic, ngunit inalis muna ng hari ang lahat sa silid at nagtanong kung bakit niya ito kailangan. Ipinahayag ni Davian ang tungkol kay Terror Blade at sa dragon sa loob niya na nangangailangan ng relic upang matalo ito. Ngunit nag-alinlangan ng hari dahil hindi niya ito ma-verify. Iniisip niyang kung hindi niya ito ibibigay, baka wala na ring mundo para paghaharian. Gayunman, pilit pa rin niyang pinapakita na isa siyang kataas-taasang nilalang, kaya't napilitan si Davian na mag-transform sa dragon form, sinunggaban siya, at dinala paitaas. Binigyan siya ni Davian ng huling pagkakataon, ngunit tumanggi pa rin ang hari, takot na malaman ng mga tao na wala siyang dugo ng Sun God. Kaya't hindi nagdalawang isip si Davian na bitawan siya mula sa tuktok ng tore. Sa kabilang banda, natunton na ni Luna ang kinaroroonan ni Venari, at agad silang umatake. Napanagot na ni Luna ang kapitan dahil sa pagtataksil. Habang naglalaban sila ni Venari, biglang may flares na muling pinaputok, at ang lalaking hinahabol ni Rico ay biglang naglabas ng napakalakas na apoy. Nagising si Luna sa gulat at sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nakita si Marcy. Balik naman sa nakaraan, habang si Marcy at ang ibang sundalo ay dinadala palayo, dumating ang Mount ni Mirana upang iligtas sila, dahilan upang makabalik si Marcy. Si Lena ay sumali na rin sa labanan at sinundan si Davian. Tinawag niya ito upang paalalahanan, ngunit kontrolado na si Davian ng dragon. Hinikayat siya ng dragon na isuko na lang ang relic, dahil si Davian ay nilamon na ng sarili niyang kamalayan. Ngunit tumanggi si Lena, hindi siya susuko, at siya mismo ang magbabalik kay Davian.
Tumagos siya sa apoy at matagumpay na nahugot si Davian mula sa loob. Nang magkamalay ito, ipinaalam ni Lena na sinaklalahan siya ng Viceroy. Sinabi nito sa lahat na si Davian ang nagtaboy sa dragon, upang itago ang katotohanan na ang taong malapit sa prinsesa ang sangkot sa pagkamatay ng emperador. Ngayon, sigurado na si Mirana na tiyak ng sisabog ang Civil War, ngunit iminungkahi ni Davian na maaari pa rin niya itong baguhin kung tatayo siya upang pag-isahin ang kaharian. Nasa kanya ang kapangyarihan, tiwala ng mga tao, at siya rin ang nagbalik sa kanya mula sa bingit ng pagiging halimaw. Samantala, dinala na ni Luna si Rico sa bahay ng shop owner upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ibinunyag ni Luna kay Marcy na nasa bingit na ng kamatayan si Mirana. Sa palasyo, ginaganap naman ang libing ng hari, biglang napansin ni Bram na may kakaiba kay Mirana. Pinabuksan ng Dragon Lady ang lahat ng bintana upang pumasok ang sinag ng araw, at laking gulat ng lahat, si Mirana ay nagbalik sa normal. Maging ang Viceroy ay nabigla sa milagrosong paggaling niya. Ngunit kinailangang itago ito pansamantala upang mahuli ang tunay na salarin. Napag-alaman ni Mirana na ang kanyang tiyuhin ay pinatay ng isang kalahating tao kalahating dragon, ngunit hindi nila masabi ito ng direkta dahil baka kumalat ang balita tungkol kay Davian. Samantala, naglalakad si Ren mag-isa sa gubat nang makasalubong niya ang isang matandang babae. Nagpahinga sila magdamag at habang nag-uusap, unti-unting pinasok ng matanda ang kanyang isipan, siya pala ay si Terrorblade. Sinubukang gapiin ni Terrorblade ang isipan ni Ren, sinasabing niloloko lang siya ni Invoker, at na ginagamit lamang siya bilang pawn. Samantala, ang general mula sa nakaraang konseho ay umatras na kasama ang kanyang mga sundalo, pero hinarang siya ni Lena at ng Beast Commander. Nakipagkita si Lena kay Davian at inamin na nagkamali siya sa pag-aakalang kapag wala na ang hari, magiging mas maayos ang bansa sa kamay ng konseho. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, sinakop ng mga sundalo ng mga maharlika ang mga lansangan, at kahit maliit na banggaan ay pwedeng magsimula ng digmaan. Kaya't napagpasyahan ni Lena na tumayo bilang regent ng kaharian, ang bagong mamumuno. Nakipagtalo siya sa general, at naging halalan ang dating tunggalian sa trono. Ngunit nagpa siya ang Viceroy at Beast Commander na ibalik si Mirana sa bayan. Tumutol si Lena, sinabing iniwan ni Mirana noon ang trono at tumakas sa Night Silver Woods, at ngayon gusto lang niyang bumalik dahil sa dugo. Kapag siya raw ang namuno, tiyak na madadala sa digmaan ang buong bayan. Sa kabaligtaran, sa Night Silver Woods, ang pinili ng mga tao ay si Lear, isang taong walang dugong maharlika pero tumindig sa sariling lakas. Laking gulat ng lahat, pati ang dating general ay sumuporta na rin kay Lena. Kaya't natural na siyang naging bagong pinuno ng bansa. Tumindig si Lena sa harap ng bayan upang ipahayag ang kanyang pamumuno, at kinausap si Mirana. Hindi raw niya itinuturing na masama ang ginagawa ni Mirana, ngunit hindi siya sang-ayon sa digmaan laban sa Elf Tribe. Kung sakaling salakayin sila, siya mismo ang susunog sa kanilang mga kalaban. Umalis si Mirana at muling nakatagpo si Davian, labis siyang nadismaya, mula sa pagdating ni Davian, sa pagpapalaya sa dragon, hanggang sa pagkamatay ng emperador, ay puro kaguluhan lang ang dala nito. Wala na siyang hukbo para labanan ng Elf Tribe, at hindi na niya makilala ang Davian na minsang lumaban para sa kanya. Ngayon, sumusunod na lang ito sa kagustuhan ng dragon. Kinagabihan, muling nagkita sina Mirana at Marcy, at dinala siya ni Marcy sa grupo ni Luna. Ibinunyag ni Luna na may dalawang balita. Una, natukoy na nila ang lokasyon ni Venari, ang bounty hunter. At ikalawa, ang taong umupa kay Venari ay ang bagong koronahang pinuno. Kinaumagahan, nangako si Mirana na babalik siya dala ang isang hukbo upang bawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Noon, hindi niya maintindihan kung bakit tinanggap siya ng Diyosa, pero ngayon nauunawaan na niya at handa na siyang sumunod kay Mirana. Sa kabilang banda, ibinigay na ni Lena ang relic kay Davian, ngunit nang hawakan ito at ipasuri sa dragon sa loob niya, tila peke ito, o baka hindi naman talaga nagkaroon ng tunay na relic mula pa sa simula. Maging ang dragon sa loob niya ay hindi na sigurado kung ano ang kailangan nito. Nais sanang sabihin ni Mirana kay Davian ang totoo tungkol kay Lena, ngunit para kay Bram, pareho silang hindi nakikitang masama si Lena. Hindi niya ito ipinagtanggol para kay Lena, kundi para kay Davian, dahil magaling itong kumilatis ng tao. Sa panig naman ni Invoker, ibinalik niya si Ren sa kanyang tore.
Gusto niyang itama nito ang pagkukulang niyang hindi madala si Davian roon, sa pamamagitan ng pagharap sa Dark Moon Goddess, dahil siya raw ang tunay na reinkarnasyon ng Moon Goddess. Si Mirana ay bumalik para kausapin ang Viceroy, at isiniwalat ang lahat tungkol kay Lena. Naniniwala ang Viceroy na kahit suportado si Lena ng Senado, baka hindi sila ganap na handang talikuran si Mirana, at may ideya siya kung paano ito matutulungan. Samantala, tuluyan ng tinalikuran ni Davian ang ideya ng relic. Ayon kay Lena, kailangan na niyang tanggapin ang katotohanang wala talagang relic. Ngunit si Davian ay balot ng pagsisisi, nakapatay siya ng tao, nagsimula ng digmaan, at ngayon, tila ang buong mundo ay nakatakdang maguno. Habang si Davian ay naroon, pakiramdam niya ay isa siyang hanggal, biglang inamin ni Lena na ang taong pumatay kay Mirana ay isa sa mga tao niya mismo. Akala niya kasi noon, sa pamamagitan ng pagpatay kay Mirana, mapipilit ng Senado ang hari na bumaba sa trono. Ngunit hindi inaasahan na si Davian mismo ang papatay sa hari. Plano sana niyang itago ito, pero habang tumatagal, mas lalo siyang kinakain ng konsensya at pag-iisa, kaya't napilitan siyang aminin ang totoo. Umalis si Davian upang hanapin si Bram, at laking ginhawa ni Bram nang malamang alam na niya ang katotohanan, hindi na niya kailangang siya pa ang magsabi. Humingi ng oras si Mirana para makausap si Davian ng sila lang. Nagsorry si Davian sa lahat ng nangyari, sa hindi niya pagtulong at sa mga kaguluhang dulot niya. Samantala, ikinuwento na ni Invoker kay Ren ang tungkol sa kanyang pinagmulan, ngayon na magulo na ang lahi ng elf, kailangan siya upang maging bagong goddess at pamunuan ang mga ito. Ang kailangan niyang gawin ay patayin ang Dark Moon Goddess upang mabawi ang kapangyarihan nito, at ibibigay ni Invoker sa kanya ang lakas upang gawin ito. Sa panig ni Davian, naniniwala si Mirana na totoo ang relic dahil nakita na niya mismo ang kapangyarihan nito. Ngunit sa tingin niya ay maaaring napalitan ito, at kailangan niyang hanapin ang taong makakapagbigay ng tamang impormasyon. Pumunta siya sa tavern upang kausapin ang Beast Commander, at tinanong kung ano ba talaga ang nangyari noong gabing sinalakay ang palasyo. Hindi sigurado ang Beast Commander kung paano namatay ang kanyang mga magulang, ngunit ang tanging narinig niya ay mga ingay, at ang kaisa-isang may access sa relic bukod sa hari ay walang iba kundi ang Viceroy. Doon na napag-isip-isip ng lahat na posibleng ang Viceroy mismo ang siyang nagpalit ng relic, lalo na't noong gabi na pinatay ni Davian ang tiyuhin ni Mirana, tila nakatayo lang ang Viceroy at nanood. Sa kabilang banda, natagpuan na ni Ren ang Dark Moon Goddess, na agad siyang nakilala bilang ang nagnakaw ng kanyang lotus flower. May dala itong sandata at tinanong kung ano pa ba ang gusto niyang kunin, pero ang tanging ginawa ni Ren ay dalhin siya sa libingan ng anak nito. Bigla nang sinimulang sipsipin ng goddess ang enerhiya ng buong flower field upang maibalik ang kanyang kapangyarihan. Huli na nang dumating si Invoker, wala na ang Diyosa, at ngayon, naniniwala siya na hindi alam ni Ren ang kasamaan na kanyang pinakawalan sa mundo. Bumalik tayo kay Lena, na ngayon ay hinarap ng Viceroy. Ayon sa Viceroy, hindi karapat-dapat si Lena na maging hari, dahil ang hari at ang Senado ay parang isang makinang may mga gamit, at ang hari ay isang gear lamang, hindi ang tagapag-utos. Para kay Lena, nakakalimot na ito sa kanyang tunay na posisyon. Ngunit hawak ng Viceroy ang relic, kaya walang epekto ang apoy ni Lena. Aniya, dapat pagbayaran ni Lena ang pagiging mapangahas nito sa kanyang prinsesa. Samantala, si Ren ay nananatili pa rin sa paniniwalang hindi siya karapat-dapat maging Diyosa, at mas gusto pa rin niya na ang Dark Moon Goddess ang magpatuloy. Ngunit alam niya rin, wala nang babalik sa dati. Kinabukasan, dumating na ang grupo ni Davian sa tahanan ng Viceroy upang hanapin ito. Umabot sila sa isang silid na tila siyang taguan ng Holy Relic, ngunit pagdating nila, sinalubong sila ng Viceroy, at ipinahayag nitong hindi sa kanya nakatago ang relic. Patuloy pa ring pinaninindigan ni Davian na ang relic sa palasyo ay hindi totoo, ngunit ayon sa Viceroy, hindi lang ito gumana gaya ng inaakala niya. Ang relic daw ay tumutugon lamang sa tunay na tagapagmana, si Mirana, kaya tinulungan niya itong maging bagong pinuno. Ngunit may mali, nang tanungin kung nasaan si Lena, sinabi ng Viceroy na pinatay niya ito noong nakaraang gabi. Sa matinding galit, pinalaya ni Davian ang kanyang dragon form, ngunit sinalubong siya ng Viceroy, itinapon sa isang silid kung saan naroon ang dalawang kristal, isa pula at isa asol. Pagkatapos, nag-transform ang Viceroy bilang isang demon. Sa sandaling iyon, muling naramdaman ng grupo ni Luna ang kapangyarihan ng Dark Moon Goddess,
ngunit tumanggi na silang sumunod sa isang mapaniil na Diyosa. Sa galit, binawi ng Diyosa ang kanyang kapangyarihan, ngunit pagkatapos ay ipinagkaloob niya ito sa mga bihag na sundalo ng mga elf na agad bumangon at winasak muli ang lahi ng elf. Akala ni Terrorblade ay wala ng tiwala si Ren kay Invoker, at dahil dito'y babagsak ang plano nito, ngunit may mga nakahanda ng contingency plan si Invoker. Sa kasalukuyan, ang Viceroy ay isa palang dragon, ang Thunder Dragon, at agad na lumipad palabas ang Ice Dragon upang pigilan siya. Inutusan si Bram na dalhin si Mirana sa palasyo upang makuha ang relic. Nag-transform ito upang lumaban, ngunit pagkalayo nila, nagdesisyon si Bram na bumalik at tulungan si Davian. Hindi siya pinilit ni Mirana, kaya't pinayagan siyang bumalik. Pagkatapos itapon palabas ang Ice Dragon, dumating si Bram at ginamit ang singsing upang lumikha ng shield para sa kanyang minamahal, ngunit nahuli ito ng Viceroy at binagsak ng malakas sa lupa. Hindi nito pinansin si Bram, tinawag lang siyang daga. Sa gitna ng pagdurusa, nilapitan ni Bram ang kanyang mahal at nagtanong kung paano siya matutulungan, ngunit binawian na ito ng buhay. Sa wakas, kinilala ng Fire Dragon ang tunay nitong kalikasan, at si Davian ay ganap ng naunawaan ang totoong kahulugan ng relic. Hindi ito isang bagay kundi isang kapangyarihang nasa loob mismo ni Davian at Mirana. Ang gusto ng dragon ay ang lakas ni Mirana, kaya handa itong hayaang mamatay siya. Ngunit si Davian ay tumanggi, tinanong ng dragon kung handa ba siyang ipagkatiwala ang sarili, kahit walang kasiguraduhan kung makakabalik pa siya. At handa siya. Sa kabilang banda, hinuli ng Viceroy ang babaeng general at itinakda ito bilang bagong regent, kapalit ng pagdala kay Mirana ng buhay. Ginamit ni Bram ang teleportation scroll upang dalhin si Kaden doon. Sa tarangkahan ng palasyo, nais ng puwersahin ng general si Mirana, ngunit dumating ang Viceroy. Gusto ni Kaden na isama si Bram upang labanan ito, ngunit dumating ang Fire Dragon upang makipag-alyansa muna laban sa Viceroy. Habang hawak nito si Mirana, biglang bumuga ng apoy ang Fire Dragon sa ulo nito. Nahulog si Mirana ngunit nasalo ni Marcy, nahuli ng Viceroy ang Fire Dragon at sinubukang patayin ito, kaya tumatake si Kaden upang ilihis ang atake. Bumuga muli ng apoy ang dragon upang itulak ang Viceroy. Pinamunuan ng Beast Commander si Mirana at ang hukbo papasok sa palasyo. Habang nagtatalo ang dalawang dragon, sinalakay ni Kaden ang Viceroy. Ngunit kahit pinagtulungan ng Fire Dragon, nahuli pa rin siya at itinapon. Gumamit ng malawakang lightning ball ang Viceroy, kaya tinakpan siya ng Fire Dragon. Nagpunta na ang Viceroy sa kastilyo, kung saan hinawakan ni Mirana ang Holy Relic at nakita ang katotohanan, si Viceroy ay isa sa 8 Pillar Dragons, ang Void Dragon. Nang makita niya ang dalawang Spirit Stones, naunawaan niya ang layunin ng buhay at nagpasya siyang paglingkuran ng araw, namuhay sa kahariang iyon ng 3,000 taon, at si Mirana raw ang pinakaminahal niya. Ngunit nang pinaatake ni Mirana ang kanyang mount at si Marcy, tumago si Marcy sa kadiliman at binugbog ang Viceroy, ngunit nahuli siya at halos durugin ito. Nakiusap si Mirana para sa kompromiso, ngunit binaliwala siya ng Viceroy at pinatay si Marcy. Sa sandaling iyon, nagising kay Mirana ang kapangyarihan ng araw at sinunog niya ng tuluyan ang Viceroy. Ngunit huli na, hindi na niya nailigtas si Marcy. Sa kanyang paglabas, nagpasalamat siya kay Bram at sa lahat ng tumulong. Lumapit ang Fire Dragon at sinabing panatag na itong mamamahinga, dahil kaya na niyang protektahan ang mundo mula kay Terrorblade. Pinakiusap nitong sabihan si Davian na siya'y malaya na. Pagkatapos, naglaho ang dragon at ibinalik ang kalayaan ni Davian. Sa huli, umakyat si Mirana sa trono bilang reyna, at sinimulang ayusin muli ang bansa, ngunit ang mga sugat ng digmaan ay nanatili, at dito pansamantalang nagtatapos ang anime recap.